Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Abay, dapat mo nang kalimutan si Gray kung ikakasal na pala siya, sabi ni Ellie. Biyaheng Quiapo, balik-balik ang ruta nito. Nagbolontaryo siya na maging konduktora nito para kahit paano ay may kitain siya. Saan daw magaganapin ang kasal? Muling tanong ni Ellie nang huminto ito para magbaba ng pasahero. Sa bahay raw ng tiyahin ni Kisha sa Kainta. Ah, okay. So anong plano mo? Aattend ka ba? Hindi ko nga alam eh. Kung ako sa'yo, huwag ka nalang umattend, lalo ka lang masasaktan. Gusto ko rin kasing makita yung babae, saka umuo na ako kay Gray. Naka-oo ka na pala, edi ikaw ang bahala. Pwede mo ba akong samahan? Sus, ikaw na lang, sayang lang ang araw ko kung hindi ako mamamasada. Hindi naman sa kasal no, sa pagbili ng regalo. Mamaya sa center point, nakakahiya naman kung sa karyado ako bibili. Umungo lang ang kaibigan niya ngunit hindi naman tumutol. Kaharap ni Gray sa inuman ng kaibigan niyang si Henson at ibang mga kasamahan nila sa trabaho. Parang ito ng stag party mo, tol. Pasensya na't walang babae sa kahon. Para namang totoong kasalang magaganap na kailangan pa ng stag party. Di ka man lang ba excited kahit paano? Maganda naman kasi si Kisha, pambato pa sa FHM ng Wakanta. Sus, kahit na maghubad siguro si Kisha sa harap ni Gray, walang epekto riyan. May ibang babaeng gusto ang body nating yan. Lagi mo na lang ako pinagtitripan. O siya, magseryoso nga tayo paminsan-minsan. Ano ba talagang tunay na nararamdaman mo kay Paula, Akob? Lately, lagi siya ang bukang bibig mo. May something na talaga, no? Iyang ngiting yan, may ibig sabihin yan. O ano, mayroon nga ba? I was with Kisha in Boracay for a week, but God knows si Paul ang gusto ko ng mga panahong yun. Hallelujah! Malakas na bulalas ito. Hindi nga ako nagkamali sa obserbasyon ko. O ano, nagparamdam ka na ba sa kanya? Hindi ito ang tamang panahon. Maniniwala ba yun sa akin kung bigla na lang ako magpaparamdam samantalang nakatakda ako magpakasal sa ibang babae? Kung sa bagay, ano nga palang reaksyon niya nang sabihin mong ikakasal ka na? Nalungkot siya. Kitang-kita ko yun sa mga mata niya. Sariwa pa sa alaala niya ang reaksyon ng dalaga nang sabihin niya dito na ikakasal na sila ni Kisha. Kawawang Paula. Kung ako na lang sanang natipuhan niya, hindi sana siya nasasaktan. Ang gwapo ko pa. Hulul, asa ka pa. At kahit siguro ikaw nagustuhan nun, hindi ka uubra sa akin. Kilala ko na lang di ka ng bitukat kulay ng hasang mo. Hulul, ni dulo ng daliri ni Paula hindi mo mahawakan. Sisiguruhin ko yan. Seryoso mo naman, dude. Nagkatawanan ng tatlo habang siya ay napailing na lamang. 10:00 ng gabi nang matapos ang inuman nila. Pero sa halip na sa bahay dumiretso ay natagpuan ni Gray ang sarili na nasa harap ng gate ni Paula. Nakatayo lang siya roon at nakatanaw sa direksyon ng silid ng dalaga. Kanina pa pabiling-biling sa kama si Paula. Hindi siya makatulog hanggang sa hindi na siya nakatiis at bumangon. Saka binuksan ang bintana para magpahangin. Pagsilip niya sa ibaba, ganoon na lang ang pagkagulat niya nang makita sa labas si Gray. OMG, sambit niya sa sarili. Saka nagmamadaling lumabas ng silid. Gray, anong ginagawa mo riyan? Magandang gabi, Paula. Kumunot ang noon niya habang binubuksan ang gate. Lasing ka ba? Hindi, nakainom lang. Mukhang naparaming inom mo ah. Hindi ah, makakapagpamaneho pa ba ako papunta rito kung lasing ako? Saan ka ba galing? Saan ka nakipag-unuman? Kay Henson, kasamang tropa. Naistorbo ba kita? Hindi naman. Mabuti na lang pala't napasilip ako sa bintana kanina. Si Aling Lina. Huwag mong sabihin siya ang pakay mo? Hindi. Tulog na ba siya? Oo, kanina pa. Alam mo naman yun, hindi pa tapos ang 24 oras ay nananaginip na ng headline bukas. Kung ganoon, baka pwede kitang iyain magpahangin sa labas. Nandito na tayo sa labas ah. Maglakad-lakad muna, ibig kong sabihin, para mawalang pagkahilo ko. Sandalit magpapalit lang ako ng damit.
Mabilis na tumalilis siya at pagbalik niya ay nakamaong shorts at maybe t-shirt na siya. Okay, ready na. Tara. Nabigla siya nang biglang akbayan siya nito. Gusto niyang ilayo ang katawan pero hindi niya nagawa dahil gusto naman iyon ng kanyang puso. Naglakad siya palayo ng bahay. Kapag may nakakasalubong silang kakilala sa daan, kinakabig niya palayo sa kanyang balikat ang kamay nito pero aakbay uli ito sa kanya kapag nakalampas na ang tao. Baka mapagkamalan nila ng boyfriend kita ha? Ano naman, nakakahiya ba? Gwapo naman ako ah. Anong ano naman, ikakasal ka na no? Hindi naman niya napigilan ang pagkirot sa kanyang dibdib. Naalala na naman niya iyon. Hindi ito nakasagot. O ano, magkape muna tayo? Sige. Pagpasok nila sa loob ay pinaupo siya nito sa sofa sa sala. Pagkatapos ay dumiretso ito sa kusina para magtimpla ng kape. O itong kape mo. Dito pala tayo pupunta sa bahay mo. Sana sumakay na lang tayo sa kotse mo. Magta-tricycle na lang ako pag uwi. Hindi kita pa uwiing mag-isa. Kinuha kita tapos mag-isa kang uuwi. Ano naman ang tingin mo sa akin? Hindi pwede yon. Baka may mangyaring masama sa'yo at hindi ko kayanin. Para namang syota mo ako kung makapagsalita ka. Sumeryoso ang mukha nito. Alam mo ba kung anong gusto kong gawin bukas? Gusto kong pumunta sa isla. Kasama ang jowa mong si Kisha. Hindi siya. Ikaw. Para maging tagabitbit ng mga gamit mo? Hindi. Gusto kong makasama ka maghapon na tayong dalawa lang, nagkukwentuhan, nagtatawanan, nagkukulitan. Biglang naging paos ang tinig na sabi nito. I just wanna be with you. Kiss you senseless all day and all night long. Nanlaki ang mga mata niya at naging eratiko ang tibok ng puso. Hindi niya alam kung paano sasagot nito. Halos himatayin siya nang dumaiti ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Tama bang nangyayari? Hinahalikan siya ni Gray. Paula. Paula. Nang ibuka niya bibig para patigilin sana ito sa ginagawa, sinamantala naman ito iyon. Mabilis na pumaloob ang dila nito sa kanyang bibig. Ang matikman kahit minsan ang tamis ng halik nito. Gray. Tuluyan na niya binitawan ang hawak na bimpo. Ipinulot niya ang dalawang kamay sa batok nito at kahit iyon, ang unang pagkakataon na nahalikan siya, hindi naging mahirap para sa kanya ang tugunin ng mainit na halik nito. Kinabig nito ang kanyang baywang gamit ng isang kamay, dahilan para lalong magdikit ang kanilang mga katawan. Napapikit siya sa kakaibang emosyon na nararamdaman niya. Lalo pang lumalim ang halik nito. Ang isang kamay nito'y dumapos sa kanyang dibdib. Para siyang lalagnatin na ewan. Hindi nagtagal ay dumako ang palad nito sa kanyang dibdib. Pati yata talampakan niya ay nag-init. Paula. Mabilis na itinaas ito ang suot niyang pang-itaas. Paula? Hindi niya kayang salubungin ang titig nito. Hindi dapat nangyari iyon, Gray. I know. And I'm sorry. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Hindi yata tama na nagpunta tayo rito. Mabuti pa'y umalis na tayo. Tumango siya, wala silang imikan habang pauwi. Paula, galit ka ba? Hindi. Hindi ko sasabihin na pinagsisihan kong nagawa ko. Hindi ko na lang napigilan ang sarili ko kanina dahil mahalaga ka sa akin. Hindi man na yun ang direktang inaasam niya na marinig mula rito na kontento na rin siya. Ginitian niya ito na sinuklian ito ng isang mahigpit na yakap. Hindi niya mapaliwanag pero ramdam niya na waring kakaiba ang yakap ng inang binata. May dalawang teenager na nagiinuman sa tapat ng isang tindahan malapit sa eskinitang dinaanan nila. Pare, tagay muna. Kilala mo sila? Hindi. Akmang lalampasan nila ang dalawa pero yung isang pang lalaki na mas mataba sa dalawa at naninigarilay humarang sa dinaraanan nila. Pre, may tolfing dumadaan dito sa teritoryo namin. Talaga? Kailan pa? Mababakas ang pagkairita sa tinig ni Gray. Walang sindak o pangimiman lang sa mukha nito kahit papalapit ang iyong lalaking hubad paro. Tara na. Relax lang. Kung wala na kayong pambili ng alak, mabuti pang magsiuwi na kayo. Ah, ganun? Pinitik ng maton palayo ang hawak na sigarilyo sabay angat ng kamay at uupakan sana ng gwapong mukha ni Gray. Pero naging mabilis ang kilos ng huli at naunyahan agad nito na suntok sa tiyan. Gray, tama na. Umalis na tayo rito. Sumugod na rin ang isang panglalaki. Akmang uunjan dito ang suntok ni Gray pero umangat naman ang isang paa at sulit na pasapol sa tagiliran ng kalaban.
Gray, tama na. Nang saglit na lingunin siya nito ay natsampuhan ito ng matabang lalaki at nadali sa mukha. Muntik pa tuloy mapasubsob si Gray. Gray, okay ka lang? Oo naman. Nagpatama lang ako para mapasubsob sa'yo. Para sa'yo itong mga ipapatako na maaaskad na pagmumukha nila, Irog. Nakuha pang magbiro ng sabi nito, saka sinalubong ang dalawang sumusugod na kalaban. Papalit-palit ang suntok at tadyak na ginawa nito sa dalawa. Maya-maya ay may dumating ng barangay tanod. Hala, lahat kayo doon sa barangay, sabi ng isang tanod. Halos isang oras din sina Paula at Grace sa barangay hall pero sa huli ay nagkaaregluhan naman. Mag-tricycle na lang tayo pa uwi sa amin para makuha muna yung kotse mo at makauwi ka na sa bahay mo. Mabuti pa siguro, gamutin ko muna yung pasa sa mukha mo bago ka umuwi. Wag na, kaunting pasa lang naman to. Kahit na, baka uriratin ka pa ng fiancé mo pag nakita yan bukas. Dito na lang tayo at baka maistorbo pang tulog ng nanay at lolo mo. Iniwan na nga niya ito roon. Kumuha siya ng bimpo at binasain ng mga limagamgam na tubig. Saka nagdala ng betadine at bulak. I don't know when I started to care this much about you, Paula. Anong... Kapwa sila nabulabog nang makarinig sila ng mga yabag mula sa itaas ng bahay. Naku, baka si nanay yun. Paula? Paula! Umalis ka na, baka kung ano pang isipin ni nanay. Just relax. Lalong magdududa yun kapag nakita niya ako na biglang aalis dito. Nasa bungad na nga ng hagdan ng kanyang ina't nakatingin sa kanila ni Gray. Nariyan ka pala, Gray. Oho, Aling Lina. Nagkukwentuhan ho kami ni Paula. Aba, gabi na ah. Oo nga ho, paalis na rin ho ako. Sige, ingat ka. Ikaw, Paula, matulog ka na. Inihatid niya si Grace sa labas ng gate. Hindi niya masalubong ang titig nito. Good night, Paula. Baka gising ka pa ng pag nakauwi na ako, tatawagan kita. Sige. Nang makahiga sa kamay, naisip niya na hindi na yata tamang nangyayari sa kanila ni Gray. Ikakasal na ito. Kaya nang tumunog ang cellphone caller at ang si Gray ang caller, ay pilit na inignora niya ito. Nakahiga ka na? Oo. Matagal na hindi ito nakaimik sa kabilang linya. Gray, nandyan ka pa? Yeah. Pasensya na sa nangyaring gulo kanina ha. Nadamay ka tuloy. Okay lang. Ako nga nag-aalala sa'yo eh. Kung hindi mo nalang pinatulan ng dalawang ungas na yun, hindi ka sana nasaktan. It's okay. Anyway, good night, Paula. And I want you to know that I care for you. I care for you. Pero hanggang doon lang. Dahil may mahal naman itong iba. Okay, matulog ka na. Good night, Greco. Good night, Ama Paula. Pakiramdam ni Paula ay lalagnatin siya nang dumating ang araw ng kasal ni Gray. Pakiramdam niya ay katapusan na ng mundo. Lutang ang pakiramdam niya habang lulad siya ng LRT at kahit na anong pigil niya para huwag mapaiyak ay hindi siya magtagumpay. Tama bang pa siya niyang dumalo sa kasal ng lalaki? Tuliro siya't nalilito. Mula sa Cubao ay nag-FX siya pakainta at nagpahatid na lang sa tricycle. Ayaw raw kasi ni Kisha na magarbot maraming tao. Tila nagpapaka-low profile ang babae sa araw ng kasal nito. Pagdating niya sa malaking bahay ni Cora Barada, naabutan niyang abala ang mga tao sa loob ng malawak na bakuran sa pag-aayos sa mga mesa. Kaibigan po ako ni Gray. Nasa loob po si Sir Gray, abala sa pag-aayos. Maupo na lang muna kayo roon, ma'am. Mamaya ipupuntahan na sa simbahan. Idinuro nito mga nakahilerang upuan sa gitna ng bakuran. Sa bandang sulok ng bakuran ay may pahabang mesa na kinatatampan ng mga regalo. Shete! Nasaan yung regalo ko? Tanging ang pekang long jump lang na dala niyang bag. Nasa po niya ang noo. Naalala niyang nasa tabi pa niya ang paper bag na kinalalagyan ng kanyang regalo noong nasa LRT siya. Ang malas ko talaga. Nasayang din ang kulang-kulang 400 pesos kong regalong yun. Naglakad siya patungo sa mesa. Okay na rin na hindi ko bitbit ang regalo ko. Baka itong mga regalo rito yarat at bahay ang laman. Nakakahiya lang kung baso ang akin. Na-curious siya kaya binutingting niya iyon. Saka niya napansin na walang card na nakakabit doon. Baka sa pagmamadali ng may-ari, nakalimutan na maglagay ng card. Bigla siyang napangisin ng umilaw na ideya. Nakangisi pa rin binuksan niya ang kanyang bag, naroroon pa yung dalawang extra na card. Kinuha niyang isa't at nilabas ang kanyang cute na zebra ballpen. Nasa malaking silid ni Cora ang mga ikakasal na sina Gray at Kisha. Final touches na lang at matatapos ng pag-aayos kay Kisha. Si Gray ay kanina pa tapos ayusan.
Nagkukwentuhan lang sila ng prospective biyanan na si Peter Zen. Sa kaibuturan niya ay gusto niya itong sakalin, kapatid ito ng taong pumatay sa kanyang ama, at ito ang magiging susi para mahanap nila si Chison. Matagal niyang hinintay ang pagkakataon na magkaroon ng tulay na maghahatid sa kanya sa kinaroroonan nito. Saka lang siya matatahimik kapag nabigyan na ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang ama. Ang sabi niya kay Kisha ay upang makilala niya ang mga kamag-anak nito roon, suntok sa buwan dahil wanted na sila sa Malaysia. Handa ng lahat para sa okasyong iyon. Papunta na sila sa simbahan. Nakita na niya si Paula sa bakuran kanina, mag-isang nakaupo sa mga nakahilerang silya. Nang magtagpong kanilang tingin, nakikita niya na ang kakaibang lungkot sa mga mata nito. He wanted to run to her and hug her and tell her that he cared for her, na ang kasal nila ni Kisha hindi totoo, pero makakapaghintay yun. Ngayon pa lang ay kinocongratulate na kita. Sabi ni Paula nang lapitan siya pagkalabas ng bahay. Thanks, Paula. Napayakap siya rito. May gusto siyang sabihin dito pero hindi yun lumabas sa kanyang bibig. Di kalayuan sa Our Lady of Light Parish ay may isang itim na van na kanina pa nag-aabang. Lula niyon si Patrick Delen, kasama ang 4 na bodyguards. Sa isa pang van na nasa bandang harap ng simbahan ay nakapwesto ang sharpshooter na tauhan niya. Tumunog ang cellphone niya. Ang caller ay iyong isa sa mga lookout na nakatambay sa labas ng bahay ng tiyahe ni Kisha. Boss, nakaalis na rito yung sinasakyan ni Kisha. White na BMW. Okay, copy. Get ready for... Ang subject ay nasa loob ng puting BMW. Yes, sir. Mula sa kinuupuan niya sa passenger seat ng van, kitang-kita niya ang pag-ibis ni Kisha mula sa kotse. Napakaganda nito sa simpleng off-white na trahe de boda. Ngunit, umismid siya. Sayang ka, Kisha. Kung hindi mo ko tinalikuran, hahaba pa sana buhay mo. Pero kailangan na kitang iligpit. Ilang segundo lang ay umalingaw-ngaw na ang putok ng baril. Kasunod na yun ay ang pagbagsak ni Kisha sa semento. Pagkatapos ay nagkagulo na sa paligid. Let's go, Romeo. Mabilis na utos niya sa driver. Alam na nito ang gagawin. Mabagal na pinaandar nito ang van palayo sa simbahan. Tulala pa rin si Paula nang makauwi sa bahay. Hoy, Ama Paula, okay ka lang? Bakit putla-putla ka? Anak, ano problema? Nay, nabaril yung mapapangasawa ni Gray. Ano? May bumaril sa kanya. Natamaan siya bandang ulo. Nagkagulong mga tao, isinuwit sa ospital si Kisha. Diyos ko, kamusta ang lagay niya? Buhay ba? Hindi ko po alam. Ite-text ko na lang si Gray mamaya. Naku po, kamalas naman ni Greco. Mababalo agad kung hindi makakaligtas ang babaeng yun. Hindi pa nga nagsisimula ang kasal nabaril siya bago pa makapasok sa simbahan. Sino naman kaya may pakana nun? Hindi ko po alam. Alas 7 ng gabi nang makatanggap siya ng reply sa pangungumusta niya kay Gray. Critical ang lagay ni Kisha. Ongoing ang investigasyon sa kaso. Alagaan mo si tatay, ha? Pauwi ito sa Leyte. Opo, Nay. Hindi na niya hinintay na makaalis ang bus na sinasakyan nito at umuwi na siya. Inabala niyang sarili sa paglalaba para hindi niya masyadong maisip ang nangyari kay Kisha. Ikaw ba si Ama Paula Palikpik? Ako nga po. May warrant of arrest ka. Sumama ka sa amin. Ho? Diyos ko. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang naunang sinabi ng pulis na dinakip siya ng mga ito sa suspetsya na siya ang utak sa pamamaril kay Kisha. Sir, ano ho bang nangyayari? Bakit ako naging suspect sa nangyari kay Kisha? Anong kinalaman ko sa kanya? Nabuksan ng mga katulong ang regalo mo para sa ikakasal. Kaya pala mabigat at namatayan pa ng kuko sa paa yung isang katulong na mabagsakan ng kahon. Anak ng teteng, lapid na pala ang regalo mo. Ho? Hindi naman ho siguro itatanggi ng regalo mo yun at may pangalan mo pa sa tarheta. Pero ang totoo po niyan, sa presinto ka na magpaliwanag, Miss Palikpik. Tara na sa sasakyan. Pero wala na siyang nagawa nang isakay siya ng mga ito sa patrol car. Kahit paano ay nag-alala rin si Grace sa kalagayan ni Kisha. Nasa ICU pa rin ito. Sir, may tawag ako mula sa isang pulis natin. Napasok na nila ang bahay ng isang Ama Paula Palikpik at may mga nakuha silang ebidensya na magpapatibay sa kasong isasapa sa kanya. Ama Paula Palikpik? Tama bang naririnig ko? Yes, sir.
Siya ang suspect namin na mastermind na nangyari. Nang buksan ng regalo niya para sa inyo ni Miss Zen ay isang lapid ang laman niyon. Ayon sa investigasyon namin ay kakilala ninyo ang suspect, sir. Mas mabuti sigurong sumaglit kayo rito sa estasyon mamaya dahil on the way na sila patungo rito. Para siyang bibitayin habang nagmamaneho patungo sa police station. Si Paula ang suspect? Paano nangyari yon? Pagdating niya sa police station ay nalaman niya na nakakulong na ron si Paula. Gusto niyang tumakbo puntahan ito. May nakuha raw ang mga tauhan nito na tarheta sa bag ng dalaga na katulad ng ginamit ito para doon sa lapid ng regalo nito. Mga ebidensya nag-establish ng motibo ni Paula para gawin ang krimen laban kay Keisha. Napanganga siya nang makita roon ang mga picture nila ni Paula na kinunan ilang taon nang lumipas. Nakakagulat ang mga captions sa ilalim ng bawat litrato. Me and my one and only, Papa Gray, I love you. Ang pogi mo talaga. Namula siya sa huling nabasa. Kuha ayon na nakatapis lang ng tuwalya. Diyos ko naman, Ana Paula, sinong hindi magsasabi na hindi niya stalker ito? Pistula itong paparazzi sa dami ng stolen shots ito. May Photoshop pictures naman itong isang album. May picture doon si Iron Man pero mukha niyang nakalagay. Mukhang matagal nang may gusto sa'yo si Miss Palikpik at dahil sa ibig niyang tinangka niyang ipapatay ang nobya mo at dumalo pa siya sa kasal para siguro saksihan ang mangyayari kay Miss Zen o para magbigay ng signal sa mga kakonsyaba niya. Dahil ayon sa investigasyon ay kasabay ng tiyahin ni Miss New ang suspect mo mula sa bahay hanggang sa simbahan. Nanlubo siya. Ultimo table napkin sa fast food na kinainan nila ay inipon daw ni Paula. Habang papalapit sa kulungan ng mga babae ay natanaw na niya si Paula. Bumikat ang kanyang dibdib. Palikpik, lumabas ka muna. Hindi tumugon si Paula. Gray? Shh. Everything will be alright, Paula. Hindi sa'yo ang galing ang regalong iyon, diba? Hindi sa akin. Naiwan ko ang regalo ko sa LRT at nang makita ko yung regalo na yung semester na walang card, nilagyan ko ng card at kunwari ay galing sa akin. Hindi ko man lang naisip na kaya pala ang bigat ng box na yun ay lapid ang laman. Gray, hindi ako kriminal. Ayokong makulong. Hindi ko kaya magpapatay ng tao. Sino naman ang uutusan ko? Saan ako kukuha ng ibabayad? Saka, basta, hindi ko kaya gawin yun. Tara, doon tayo mag-usap. Hindi ko magagawang ibinibintang nila sa akin, Gray. Ni hindi pa nga ako nakakakita ng tunay na baril. Ano ba namang buhay to? Alam ko yon. Saring nakinig na lang ako kay Ellie nang sabihin niyang huwag na akong pumunta sa kasal ninyo. Kung sinunod ko siya, hindi ako madadapit sa problemang to. Humagulhol ito. Tinangka niyang hawakan ng kamay nito pero mabilis na pumiksi. Napaka-masokista ko. Nagawa ko pang dumalo sa kasal mo kahit na alam kong masasaktan lang ako pero hindi sa paraang ganito. Tinitigan ni Gray ng mataman si Paula. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Talaga bang mahal mo ako, Paula? Huwag kang mag-alala, Gray. Nalusaw ng anumang pagnanasa ako sa'yo sa sandaling napasok ako sa kulungan na to. Siya nga pala, bakit Gray ang tawag ko sa'yo? Hindi ba't ikaw si Adielo Oriola? Sabi pa nito. Paula, listen. Marami kang dapat malaman tungkol sa akin pero hindi ito ang tamang panahon. So, niloko mo ako ganun? Nagsinungaling ka sa tunay mong pagkatao sa amin ni nanay at ikaw talaga si Adelio Oriola? Hindi si Greco Acob? Kung sa bagay, sino ba naman ang mag-iisip na totoong pangalan na ang Greco Acob? Sino rin bang mag-iisip na may pangalan palang Amapola Palikpik? Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Hindi alam ni nanay ang nangyari sa akin at naiwang mag-isa si Lolo Ingo sa bahay. May isang tawag ako na pwedeng gamitin pero nang kontakin ko ang cellphone mo ay busy ang linya kaya nasayang lang iyon. So baka pwedeng puntahan mo si Ellie para sabihin ang nangyari sa akin. Alam na nun ang gagawin. Minsan ang nakalapit sa pao iyon nung nagkakasong tatay niya. At pakisabi na rin na pakibantayin muna si Lolo. Pakitawagan na rin si nanay. Ikaw na lang ang bahalang magpaliwanag. Oo, ako ang bahala, Paula. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Papasok na ako sa loob, Greco. Umalis ka na. Paula. Tumayo siya at hinabol ito, pero sumiksik na ito sa sulok ng selda at tumalikod sa kanya. Mabigat ang dibdib na lumayo ito siya roon. Gustuhin man niyang manatili para i-comfort ito, kailangan na niyang kumilos. Marami siyang dapat gawin. Kailangang mailabas niya si Paula roon sa lalong madaling panahon. Kumusta ang kondisyon ni Miss Zen? Critical ang lagay niya, sir. That's too bad. Hindi dapat nadamay itong si Keisha.
I know, pero ang malaking ko problema ngayon ay ang kaibigan kong si Amapola Palikpik. Siya ang suspect bilang mastermind sa pamamaril kay Kisha. Nasa custody siya ngayon ng Cainta Police. What? Sir, gusto kong tutukan ang kasong ito. Inosente si Paula. Hindi siyang utak ng pamamaril kay Kisha. Wala siyang kakayahang gawin iyon. Alam ko, Akob, si Delan lang ang posibleng nasa likod niyon. Tayong magbibigay ng abogado kay Miss Palikpik. Salamat, sir. Hindi na niya pinahaba ang kanilang usapan dahil nag-aalala siya kay Lolo Ingo. Kailangan na niyang mapuntahan si Ellie at matingnan na rin ang abuelo ni Paula. Mahigpit na yakap sina Paula at Ellie nang dalawin siya ng huli sa kalungkunan. Nakiusap ako kay nanay na siya munang magbantay kay Lolo Ingo. Namili rin ng mga pagkain si Gray bago pumunta roon kaninang hapon. Nakokonsensya siguro. Galit ka ba kay Gray, Paula? Walang kasalanan si Gray dito. Napakagatlabi siya at namuuna naman ang mga luha. Kung hindi dahil sa pagkahumaling ko sa kanya, hindi mangyayaring ganito sa akin. Ikaw ang may kasalanan. Hindi niya sinabi sa'yo na mahumaling ka sa kanya. Hindi rin siyang may sabi na magregalo ka ng lapida sa kanila. Hindi sa akin galing ang lapida. Pero paano mong papatunayan yun? Pangalan mong nasa tarheta, sulat kamay mo, at tiyak na batbat ng fingerprints mo yun. Naintindihan kita kung iniisip mo na tatanga-tanga ka dahil iyon ang totoo. Yan bang ipinunta mo rito? Pasensya ka na, pati ako'y namumroblema ng husto sa nangyari sa'yo. Paano natin lulusutan iyong mga sinabi ni Gray sa akin na circumstantial evidence na iyon? Ikinuha ka na raw niya ng abogado. Darating din daw iyon ngayon dito. Napahagulhol din siya ng tuluyan. Naabutan pa ni Henzon, ang kaibigan ni Gray, na naroon si Ellie. Kasama na ni Henzon ang abogadong kinuha na rin kay Gray. Kinaumagahan ay bisita uli ni Paula si Gray. Nag-order ako ng pansit malabon. Alam kong paborito mo to. Di ka na sana nag-abala. Dumaan din ako sa Shakey's para bumili ng mojos at Belgian fries. Paborito mo rin ang mga ito, diba? Paula, kailangan mong kumain. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi sa kakaisip sa'yo. Alam kong hindi ka komportable dyan sa loob. Kahit sa pagkain man lang ay makabawi ka. Ipinapangako ko sa'yo na sa lalong madaling panahon ay makakalabas ka rito. Magtiwala ka sa akin. Mahinang pasasalamat lang ang nagbigas niya. Siya nga pala, susunduin ko mamaya si Aling Lina sa bus terminal. Dito na kami dadiretso. Huwag ka mag-alala dahil nang nasa bahay pa ninyo yung nanay ni Ellie. Nagbigay na rin ako ng kaunting pagkastos doon para sa pagkain ni Lolo Ingo. Oh, kain na. Sasaluhan na kita para ganahan ka. Pasensya na pero hindi ako nagugutom. Paula, mabuti pa siguro umalis ka na. Paula, huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Lalo lang ako nagdurusa pag nakikita kita, Gray. Pigil niya ang pag-iyak ng mga sandaling iyon. Sige, aalis na ako. May dadaanan pa kasi ako bago dumiretso sa bus terminal. Pagkaalis ito'y hindi na niya nalabanan ang matinding gutom. Sinaluhan siya ng 2 kapwa niya inmates. Hapon na nang dumating ang kanyang ina. Mugto ang mga mata. Hindi dito kasama si Gray. Bakit ba kasi dumampot ka na lang ng basa na kung anong regalo na hindi mo alam kung ano ang laman? At tama lang pala na paghinalaan ka nila dahil sa mga nakuha nilang ebidensya sa kwarto mo. Matagal ka na palang may gusto dyan kay Gray, kaya pala panay ang punta mo sa bahay niya. Kaibigan ko no pero pinagnanasaan mo pala. O ngayon, anong napala mo? Napaiyak siya. Paano ka ngayon makakalabas ng kulungan? Pwede ka naman daw piyansahan pero saan naman tayo kukuha ng ganoon kahalaga? At hindi birong kasong kinakaharap mo, Amapola, frustrated murder, at magiging murder kung mamamatay sa ospital ang babaeng yun. Nay, inosente ako. Naniniwala ba kayo na kaya kong gawin iyon? Hindi natin pwedeng kalabugin ang tita Anat mo dahil sa kalagayan niya ngayon. Ni ayaw ko ngang ipaalam sa kanyang tungkol sa napasok mong gulo. Diyos ko, Amapola. Nay, ayokong tumagal dito. Tulungan niyo ako, Nay. Paano? Ano gagawin ko? Kung pwede nga lang mang-hold up ako ng bangko ng ganun kadali, ginawa ko na. Ang laki ng problemang idinulot mo, Amapola. Mauuna pa yata akong mamatay kaysa dun sa Kisha na yun sa problema sa'yo. Nay, hindi ko ito ginusto. Umungol na lang ito at umiyak na naman. Nag-i-emote pa rin ang kanyang ina nang dumating si Gray. Ihahatid ko na po kayo, Aling Lina. Sige. Walang kangiting-ngiting tugon ng nanay niya sa bintana.
Alam ni Paula na hindi man makatarungan para kay Gray ay nadama pa rin ito sa hang-ups ng nanay niya. Kinabukasan, alas 9 pa lang ay dumating na ang binata roon. Hindi niya ito hinarap at hindi tinanggap ang dalang pagkain para sa kanya. Takang-taka si Avelina ng umagang iyon nang may dumating na lalaki mula sa Pacific Bank, ang bangkong pinagtatrabahuhan ni Gray. May kakapalan ang sobre na iyon at may hinala siya na perang laman iyon. Para sa akin to? Kayo ho ba si Avelina Palikpik? Ako nga pero pakibiramahan na lang po itong resibo. Ano bang laman ito? Buksan niyo na lang ho ma'am, dito na lang po kayo pumirma. Nagpaalam na ito pagkatapos niyang pumirma. Bigilang hiningang binuksan niya ang sobre at nanlaki ang mga mata niya nang makitang perang laman niyon, sandamukal na lilibuhin. Juan de la Cruz ang pangalan ng sender at may note lang doon na para iyon sa pampiyansi ni Paula. Ang iba'y panggastos nila. Matagal siyang napako sa kinatatayuan, parang saglit na nawala siya sa wisyo. Nang mahimik ang sarili ay tumakbo siya patungo sa bahay ni na Ellie. Elias, pwede mo ba akong samahan kay Paula at may sasabihin din akong mahalaga sa'yo? Sige po, Aling Lina. Tatapusin ko lang ang pagkain ko at magbibihis agad ako. Saluhan niyo na kaya ako. Wag na. Daanan mo na lang ako sa bahay mamaya. Magbibihis na rin ako. Bibilinan ko pa yung kapitbahay na titingnan muna kay tatay. Sige po. Pagkalipas ng 2 oras ay nasa Cainta Police Station na sila. Hindi makapaniwala si Paula sa kwento ng nanay niya na may nakatanggap itong pera na pampiyansa. Kanino naman kaya galing yan, Nay? Sino yung Juan de la Cruz na yan? Iyan din ang tanong namin ni Alias kanina pa. Sinong ba sa magbibigay ng ganyan kalaking halaga sa panahong ito? Kahit nga 100 ang hirap mangutang sa hirap ng buhay. Hay nako, huwag na natin pahirapan ang sarili natin sa kakaisip kung sinong taong iyon at ipagdasal na lang natin na sana ay lalo siyang pagpalain. Ang mabuti pa'y kontakin na natin yung abogadong ibinigay ni Gray at makipag-usap sa hepe para mapiyansahan ka na't nang makauwi ka na. Parang kasinlaki ng troso ang tinik na nabunot sa kanyang dibdib ng mga sandaling iyon. Sige, Nay. Wala pang 2 oras ay dumating na si Attorney Sulit at nailabas na siya ng kulungan. Palabas na sila nang dumating si Henzon. Parang hindi ito nagtaka nang malaman mula sa nanay niya na nakapagpiyansa na siya. Ihahatid ko na kayo pa uwi sa Palumpok. Wag na. Salamat na lang. Nang nagdaang gabi ay ipinangako niya sa kanyang sarili na iiwasan na niya ng tuluyan si Greco at kasama sa pag-iwas niya rito ay ang hindi pakikisalamuha sa mga taong malapit din dito, maliban na lang kay Attorney Sulit. Para hindi na kayo mag-commute. Sanay naman kami mag-commute maaabala ka pa Henzon. Binalingan niya si Alias at ang nanay niya kapag kuwan. Tara na. Salamat ha. Sabi niya na bahagyang nginitian ito. Hindi pa parang naging bastos ka kay Henzon, Paula? Napabuga siya ng hangin. Ayoko lang na may tatanawin na dagdag na utang na loob sa kanila ni Gray. Mula ngayon ay kakalimutan ko na si Gray. Siya ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Napakagat-labing tura niya. Bumuntong hininga na lang ang nanay niya habang si Alias ay walang kaimik-imik at sa ibang direksyon nakabaling ang tingin. Kalalabas lang ni Gray mula sa NBI headquarters. Brad, pabalik na ako sa office. Hindi pumayag si Paula na magpahatid sa akin sa Sampaloc. Ha? Bakit? Ewan, parang galit sa akin eh. Hindi siya nakapagsalita. Pero huwag ka mag-alala, maayos naman ang lahat. Mabuti naman, uwi muna ako sa bahay at magbibihis. Saka ako dadiretso sa ospital para bisitahin si Kisha. Kahapon pa ako hindi nakakapunta roon. Naintindihan kita, Tol. O siya, text-text na lang. Okay. Salamat sa pagpunta mo sa Cainta kahit na hindi tinanggap ni Paul ang alok mo. Wala yon, what are friends for? Alas 12 ng hapon nang makarating siya sa ospital. Nagtaka siya nang hindi na madatnan si Kisha sa ICU kaya dumiretso siya sa bahay ng tita nito. Saan na dinala si Kisha? Sir, patay na po si Ma'am Kisha. Hindi niyo ho ba alam? Ganoon na lang ang pagkagulat nila na manhid ang katawan niya. Bakit hindi itinawag sa kanya nila Peter at Crisanta? Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Hindi na bago sa kanya ang manamatay. Hindi na rin bago sa kanya ang mamatayan. Hindi siya magpapakaplasik at sabihin na may puwang sa puso niya si Kisha. Pero hindi ito masamang tao. Maaring pamangkin ito ng taong itinuring niyang mortal na kaaway. Pero hindi masamang tao si Kisha Zen. Hindi nito deserve na mamatay. Sige po sir, may gagawin pa ako. Akmang tatalikod na ito pero mabilis niyang napigilan. Teka lang, nasaan siya? Saan nakaburol?
Inuwi na po sa Zamboanga kaninang umaga, sir. Sige po, papasok na ako sa loob. Pero marami pa akong gustong itanong. Nasaan si Tita Crisanta? Hindi ko makontak ang cellphone niya. Bakit walang nagsabi sa akin na patay na si Keisha? Hindi na sumagot ang maid at tuluyan nang isinara ang gate. Nalilito pa rin siya nang dumating sa Tamaraw Unit Headquarters sa Sampaloc. Sir, patay na raw si Keisha. Sa lubong ng mga kilay na sabi niya, rattled pa rin siya sa nalaman. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Nakakalungkot na ganito ang nangyari kay Keisha pero nalilito ako. Siguro'y galit sa akin sina Peter at Crisanta sa dinanas ni Keisha. Ako ang sinisisi nila, lalo't si Paula ang suspect sa nangyari pero naunawaan ko ako. Anyway, huwag kang mawala ng pag-asa tungkol kay Jason San. Ngayong alam na natin na half-brother siya ni Peter Zan. Mas madali na natin siyang matutunton. Magpunta ka sa Zamboanga. Ikaw ang bereaved almost husband. Kailangan naroon ka sa burol. Kahit painit siya pwera kanila sa pagdidesisyon sa mga labi ng yumao. Pinamamanmanan ko sina Patrick Delen. Malaki ang role niya bilang scorned boyfriend sa istoryang ito. He is a very dangerous criminal, Akob. Konektado siya kay Barta ng GI. I know, sir. Be careful. I don't want to lose one of my best agents. I assure you, you won't. I'll take your word for it, Akob. Mag-iisang buwan ang lumipas mula nang makalabas ng kulungan si Paula. Hindi naging madali para sa kanyang kalimutan ng tuluyan si Gray at ang karanasan niya sa loob ng selda. Gabi-gabi ay tahimik siyang umiiyak sa kanyang silid. Miss na miss niya na ito. Nagpalit na siya ng bagong number. Hindi rin naman siguro ito kumokontak sa kanya dahil kung gusto nitong makausap siya, pwede naman itong pumunta sa bahay. Nang tanghaling iyon ay pumasok siya sa silid ng lolo Ingo niya. Lo, natatandaan mo pa ba nung high school ako? Ikaw ang madalas kong pinagsasabihan ng mga problema ko at ikaw lang ang nagpapayo sa akin. Sana'y hindi ka nagkaroon ng demensya para masabi ko sa iyo ang lahat ng problema ko. Dahang-dahang nagmulat ng mata hanggang sa mapatitik ito sa kanya. Nagising ba kita, Lolo? Karina? Ako po si Paula, Lo. Ama Paula, iyong anak ni Avelina, apo niyo ko. Ikaw si Ama Paula, ang batang iyakin. Ako nga po yun, Lo. Ayan, naaalala mo pa pala ako. Kayong tagahatid sa akin sa eskwela nun, di ba? Kapag umuulan at may baha sa labas, kinakarga niyo ako sa likod niyo. Lo, ang bigat-bigat ng loob ko. Gusto kong umiyak ng umiyak. Shh! Tahan na, Ama Paula. Lumayas ng mga hapon. Magkukulong ka na lang ba sa maghapon sa kwarto mo, Ama Paula? Tanong ng nanay niya. Iniiyakan mo pa rin ba ang Gray na yon? Hay nako, Ama Paula. Magising ka nga. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa isang lalaking hindi ka naman kailan iibigin at puro kamalasan ang dadalhin sa'yo. Hindi ka pa natuto. At ayoko na rin makita yung Greco dito sa bahay. Tandaan mo yun, Ama Paula. Napahama ka dahil sa lalaking yon. Tigilan mo ng kahibangan mo. Opo. Kinabukasan ay dinalaw niya si Ellie sa bahay ng mga ito. Ban sa coding ang jeep nito ng araw na iyon kaya nakatambay lang ito. Tumawag si Melay sa akin kagabi. Ang laki ng problema na ang kaibigan natin yon. Mayaman ngang napangasawa pero nananakit naman. Madalas daw siyang sinasaktan ng hapon dahil sobrang seloso at kapag nalalasing daw ay nagiging bayolente. Kawawa naman siya. Pauwi na raw siya sa Pilipinas. Baka hiwalayan na niya yung asawa niya at dito na uli sa Pilipinas maninirahan. Dapat lang na gano'n ang gawin niya kaysa habang buhay na maging miserable siya sa lalaking yon. Oo nga. Siya nga pala, kunin mo uli akong konduktora habang naghihintay sa pag-usad ng kaso ko ha. Oo ba? Lakas mo sa akin eh. Ako lang naman ang mahina sa'yo. Anong mahina ka dyan? Talaga naman hindi mo talaga ako mapansin. Kilabutan ka nga, Elias. Magkaibigan tayo, no? Ikaw ang best friend ko. Sumaryosong mukha nito. Paula, alam mo naman na noon pa'y may gusto na ako sa'yo, di ba? Pero magkaibigan nga lang tayo. Parang kapatid na ang turing ko sa'yo. Kung bibigyan mo siguro ako ng pagkakataon, baka sakaling ma-develop din ang feelings mo sa akin. Ellie, kung sa bagay, mahirap din pilitin mo ang sarili mong magustuhan din ako, Paula. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Inihatid siya nito sa bahay nila pagkatapos siyang pakainin ng pansit malabon sa kanto. Oh, natataranta ka na naman, komento ni Ellie. Baka nakakalimutan mo, nangako ka na hindi mo papansinin si Akob. Hindi na talaga. Samahan mo muna ako sa loob. Pagpasok nila sa bahay ay nasa sala nga si Gray. Sinabi ko kay Gray na mabuting huwag na muna siyang pumunta rito habang hindi pa ayos ang kaso.
Ayon kay Attorney Sulit ay baka hindiin makabuti sa kaso mo. Baka lalo kang madiin, lalo't napakahirap nang ang idepensa ng mga ebidensya laban sa'yo. Mamamalengke ako, Paula, ikaw na munang bahala rito. Hindi ka na sana nagpunta rito, Gray. Nakausap mo na naman siguro si Attorney. Gusto lang kitang kamustahin dahil hindi na kita makontak sa number mo. Bago pa siya nakatugon ay dinampot na nito ang supot na nasa center table. Dinalhan kita ng bulaklak, hindi pwedeng rosas, bawal pa, kaya chichirang bulaklak na lang muna para walang mali siya. Alam kong paborito mo ito. Hindi niya inabot iyon. Magpapaalam na ako, Paula. Babalikan ko yung nire-repair ko. Sige, salamat sa paghahatid. Nang makalabas si Ellie ay formal pa rin ang mukha na muling hinarap niya si Gray. May gagawin pa ako, Gray. Bakit nga pala Gray ako ng Gray samantalang hindi naman iyon ang tunay mong pangalan? Ako talaga si Greco Acob at hindi Adelio Ariol. Adelio Ariola lang ang kasing pangalan ko na alam ni Kisha at ng pamilya niya. Kinakailangan ko mag-disguise pero wag mo nang alamin kung bakit. Lalabas at lalabas yung dalang-dalikan kung kakailanganin kong matestify para sa'yo. Alam kong incriminating mga ebidensyang hawak ng mga pulis laban sa'yo. Pero hindi ako titigil hanggat hindi nagkakalino kung sinong tunay na nasa likod ng nangyari kay Kisha. Basta hayaan mo na lang ako. Sabi ni Attorney, patay na raw si Kisha. Murder nang ikakaso sa akin. Pero hindi pa raw nagsasampa ang pamilya niya. Kaya pwede bang lubayan mo na lang ako kung talagang concerned ka at ayaw mong mabulok ako sa bilangguan? Nagluluksa ng pamilya ni Kisha. Huwag na nating dagdagan ang galit nila kung malaman nila na matuloy ka pa sa pakikipaglapit sa akin. Pwede bang huminahon ka't makinig sa mga sasabihin ko? Kapag ayos ang lahat at sisiguruhin ko yon, ay magkakaroon na ako ng kalayaan na sasabihin sa iyo ang lahat, lalong-lalo ng nararamdaman ko. At ano bang nararamdaman mo? I think I've already fallen for you. Anong tingin mo sa akin? Ganun ka tanga? Maniniwala ba ako sa sinasabi mo? Samantalang kung hindi nangyaring kamalasang iyon ng araw ng kasal ninyo, ay nakatali ka na sa ibang babae. At hindi naman ako kawalan sa'yo kaya umalis ka na. Pakiusap. Hindi ito makakabuti sa kaso ko kaya huwag ka nang magpakita sa akin. Baka pati ikaw ay pagsuspetsyahan ng mga Zen. Dapat ay nagluluksa ka pat hindi nang good time sa babae na sa sobrang paghumaling sa'yo ay baka makulong pa ng habang buhay. Paula. Naiyak na siya ng tuluyan, saka nagmamadaling pumasok. 5 araw nang sumasama si Paula sa pamamasada ni Elias. Galing silang palengke ng Galas at biyabiyahe na Paquiapo sa kayang mangilang-ilang pasahero na magulat sila nang sa gilid ng gas station ay pumara si Gray. May hawak na reusable shopping bag. Relax lang. Biro ni Ellie sa kanya nang muling paanda rin nito ang jeep. Gusto niyang lumingon sa direksyon niya ng kinaupuan ni Gray, malapit sa dulo, pero pinigilan niyang sarili. Noon siya biglang nakaisip ng ideya. Pinagpapawisan ka na. Sabi niya na medyo nilakasan ang tinig sa pag-asang umabot iyon sa pandinig ni Gray. Huwag kang aangal para huwag na siya mag-isip ng kung ano-ano sa akin at tumigil na siya sa kapupunta sa amin. Hindi kasi niya alam kung naawa lang sa kanya si Gray, nagigilty o ano, kaya panay ang lapit nito sa kanya mula nang nangyari ang trahedya kay Kisha. Bayad. Anang tinig ni Gray. Napilitan siyang lumingon. Iniabot ng isang babaeng pasahero ang bayad ni Gray. Pakiabot na lang po sa mamang nagbayad. Babaeng nag-abot ng pera. Nahuli pa niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Gray. Bumaba ito sa harap ng Pacific Bank. Baliw ka talaga, nailing na sabi nito nang muling patakbuhin. Ginamit mo pa ako para pagselosan si Gray. Di ko naman siya pinagseselos. Kapal ko naman nun, no? Hindi ko nga alam ang intention sa akin nun eh. Baka naawa o kaya nagigilty o nag-good time lang. O nagsasamantala dahil sa mga kagagahan ko na nalaman niya. Okay, ginagawa kang panakip-butas dahil nawalan siya ng mapapangsawa. Kaya, kuwi daw rin at pinakapinasasakay ko lang nun. Mamaya lalo ka lang madiin dun sa kaso. Pasensya na Ellie at salamat dahil lagi ka nandyan para sa akin. Basta, mag-ingat ka lang lagi. Huwag ka nang aanga-anga gaya ng dati para huwag nang maulit yung nangyayari yung sayo. Ngumuso siya at sisikmatan sana ito ng pasabing aanga-anga siya, pero natanto niya na ganoon nga talaga siya. Kung hindi ba naman talaga aanga-anga siya, sana'y wala siyang matinding problemang kinakaharap ngayon. Life's biggest lesson, huwag dumampot ng regalo ng may regalo at lagyan iyon ng tarheta na kunwari inanggaling sa'yo. Tama na yan, tol. Pigil ni Henson nang muling magbukas ang isa pang fundador si Gray. Anong tama na? Maaga pa naman ah. Huwag mong sabing hindi mo na kaya. Anong maaga pa naman? Umaga na dude.
Iba na ang petsa, alas 12 na oh. Kailangan ko nang umuwi. Kaya mo akong iwan mag-isa rito, bro? Lakas, tama ka nga ata talaga kay Paula, tol. Pero kalimutan mo na siya kung sabi mo nga mukhang boyfriend na niya yung kaibigan niyang si Ellie. Mas deserve niya siguro ang lalaking yon. Tarantado ka kasi, dude. Pinagseselos lang ako nun. Mahal pa rin ako ni Paula. Hindi yun basta-basta mabubura. Aniyang hindi sigurado kung si Hanson o ang sarili niya ang kinukumbinse. Pero posible nga ba yun na dahil sa dusang idinulot ng pag-ibig ni Paula sa kanya ay naglaho na iyon? Iyon naman pala eh. Hindi mo naman pala kailangan magkalangango eh. Bukas sa bukas din ay suyuin mo siya. Kung kinakailangan daanan mo sa santong paspasan gawin mo. Magaling ka naman dun, di ba? Ulol. Wala rin itong nagawa kundi tulungan siyang ubusin ng alak. Ang resulta, mag-aalas 12 ng madaling araw nang matapos sila. At dahil parehong lasing, doon na sila nakatulog sa sala ng kanyang townhouse. Pasado alas 10 ng umaga nang magising siya. Sabado kaya wala silang pasok. May hangover siya at hirap na hirap bumangon pero nakaalis na si Hanson. Greco, hindi ka ba uuwi para sa birthday ko bukas? Oh, napabuga siya ng hangin. Tita Tina, pasensya na. Nakalimutan ko na tuloy ang birthday mo. Sige, uuwi ako ngayon din dyan. Total, Sabado naman ngayon. Habang nagsashower siya ay nabuo ang plano sa isip niya. An hour later ay nagmamaneho na siya patungo sa bahay nila Paula. Nagulat siya ng pagliko niya sa kanto ay naroon ito parang nag-aabang ng tricycle. Hi Paula, saan ka pupunta? Pake mo. Nakairap na sabi nito. Huwag ka na magtry dahil hindi bagay, mukha kang santa. Umingos ito. Akmang paparahin nito ang paparating na tricycle pero pinigilan niya ito sa kamay. Paula, ihahatid na kita sa pupuntahan mo. Talaga lang ha? Kung sabihin kong sa Alfonso Cavite ako pupunta, ihahatid mo ako? Perfect, papunta rin ako sa Cavite. Pagkasabi ni hinawakan niya ito sa sikot, iginaya papasok sa kotse. Ano ba? Sikmat nito sa kanya pero hindi na nakaangal nang makaupo sa passenger seat. Nagmamadaling sumakay na siya sa driver seat at pinaandar ang kotse. Hindi ka rin makulit no? Nakasimangot pa rin na sabi nito. Sinasabi ko na sa iyo na huwag ka nang magpakita sa akin, di ba? Saglit na nilingon niya ito, saka muling itinutok ang tingin sa kalsada. Gusto ko lang bumawi sa aberyang idinulot ko sa iyo. Kung hindi kita inimbita sa kasal na iyon, hindi ka sana napahamak. Ngumuso lang ito. Napangiti siya. This was gonna be one sweet ride. Long but sweet. Brad, naglalagalag ka pa? Hindi ka pa napagod sa magdamag operasyon natin? Bakit? Nagsalubong ang mga kilay nito. Teka, bakit yun ang itsura mo? Para kang namatayan ah. Mas diskeras ka pa ngayon kaysa nung namatayan ka ng bride sa simbahan ah. Sabayan mo ko tol. Toma tayo bago matulog. Brad naman, pagod ako at kailangan mo na rin magpahinga. Umiling siya. Kailangan ko lang na makakausap tol. Sige na, tig-isa lang tayo ng Red Horse. Grande? Sa huli, inapapayag din niya ito. Sa balkonahe ng apartment nito sila nag-inuman. Dapat ay masaya ka dahil mahuhuli mo nang pumatay sa papa mo tol. Huwag kang depressed at hindi bagay sa'yo. Galing ako kina Paula. Ang nanay niyang humarap sa akin. Tigilan ko na raw si Paula dahil pupunta na siya sa Amerika sa sandaling mapatunayan na wala siyang kasalanan sa pagkamatay ni Keisha Zen. Ha? Talaga? Kukunin daw siya ng tiyahin niya roon. Patay. Di iiwan ka niya. Ibig bang sabihin yan hindi na kayo nagkausap ni Paula? Hindi Hindi ko rin nakuha ang bagong number niya kaya hindi ko siya makausap. Akala ko'y ayos ang lahat sa pag-ita namin. Baka lang kako pagbalik niya dito sa Maynila ngayon ay sa kanya nalaman na kukunin pala siya ng tiyahin niya sa Amerika. Pero siguro naman ay papaalam din niya yun sa'yo, Brad. Magsyota naman kayo, di ba? Sana nga. Susubukan ko pa rin siyang tawagan bukas. Bago ako pumunta sa Malaysia ay magkausap man lang sana kami. Alas 11 na ng gabi nang makauwi siya. Kinaumagahan, ginawa niya ng paraan na makuha ang number ng dalaga sa sari-sari store na may ilod at autoload station malapit sa mga ito. Tinatawagan niya ang numero ngunit naka-off iyon. Mabigat ang loob niya na pumasok sa trabaho. 3 araw ang lumipas. Tuluyan nang hindi nagpakita si Gray kay Paula. Nasasaktan siya dahil ibig sabihin lang talaga niyon na hindi totoong lahat ng mga sinabi nito sa kanya noon. Hindi talaga siya mahal nito. Niloko lang siya nito. Pinasakay at ginawang panakip butas. At maaring ginantihan din dahil sa pagkamatay ni Keisha.
Kahit hindi naman siya naniniwala na iniisip nitong siya nga ang may pakamana sa krimen na iyon. Nakausap nilang mag-ina si Attorney Sulit kanina. Ibinalita nito sa kanila na na-drop na ang charges laban sa kanya at sa kalusukuyan ay nakapiit ang tunay na salarin na nakabanggit ni Ray sa kanya noon na nasa Cavite sila. Ang ex-boyfriend ng biktima na isang negosyante na nagngangalang Patrick Delen. Pupunta sana siya kay Ellie ng gabing iyon para ibalita ritong tungkol doon. Pero hapon pa lang ay dumating na ito sa bahay nila. O ano, hindi ka na ba sasama sa pamamasada? Hindi muna siguro. Bakit naman? Siguro'y apektado ka sa pagbabalikan ni Gray at Melay, no? Ibang klase rin naman niyang si Gray, ni hindi pa yata naaagnas ang katawan ng mamatay ng nobya niya. Eh hayun at may babae na uli. Nagkabalikan sila? Halos hindi lumabas ang mga katagang iyon sa kanyang bibig. Hindi mo alam? Alam na ng buong Sampaloc pero ikaw hindi pa? Nagkukulong ka kasi dito sa bahay ninyo eh. Hindi mo rin binubuksan ang cellphone mo. Text ako ng text sa'yo kahapon pa. Sinanay munang gumagamit ng cellphone ko. Nalaglag yung cellphone niya sa batya habang naglalaba siya. Ayaw nang gumana. Ipinahiram ko na sa kanyang phone ko at wala naman akong importanteng text o tawag maliban kay Attorney Sulit eh. Sila naman ni nanay nakakausap talaga palagi. Totoo bang nagkabalikan na si Gray at Melay? Oo nga, si Melay mismo nagsabi sa akin. Kung ganun, hindi ka man lang niya dinalaw? Sabi ko kasi sa kanya na pasyalan ka naman. Kilala pa ba ako nun? Saka sa totoo lang, kahit hindi niya ako dalawin ay hindi big deal sa akin. Naku ha, may big deal kapag nalalaman dyan. Kung sa bagay hindi kita masisisi, malaki nang ipinagbago ni Melay. Hindi na siya yung dating kaibigan natin. Hayun nga, siya mismo nagsabi sa akin ang dalawin niya ako kahapon. Nagkabalikan nga raw sila ni Gray. Tinanggap daw uli siya ni Gray. Hihintayin lang daw nila ang divorce si Melay doon sa isang hapon at saka sila magpapakasal ni Gray. Mukhang wala rin naman daw kay Gray yung nangyari doon sa mapapangasawa sana na napatay. Naisakay ko si Melay sa jeep kanina at doon siya sa bahay ni Gray bumaba Paula. Kakaibang kirot ang naramdaman niya sa nalaman pero hindi siya nagpahalata kay Ellie. Nako, ayoko silang mapag-usapan. Ayoko nang malasin sa Greco na yun at alam mo naman na nangyari dahil sa kagagahan ko. Mabuti na lang at nahuli na yung suspect na pamilya ni Zen sa pagkamatay ni Kisha. Yung may totoong motibo para ipapatay siya. Ha? Totoo? Wala ka ng kaso? Oo, malaya na ako, Ellie. Nginitian niya ito. Hindi siya makapagsaya ngayon dahil sa masamang balitang nalaman niya. Mabuti naman, Paula, nakahinga ako ng maluwag para sa'yo. Alam ko namang mapapawalang sala ako, Ellie. Sino ba naman kasing maniniwala na kaya ko magpapatay ng tao? Saan ako kukuha ng pambayad o pambili ng baril na ganoon? Sinabi na ni attorney noon pa na malakas ang laban namin. Kailangan ko lang patunayan ang alibay ko na hindi talaga sa akin yung regalo. Tetestiko ka naman para sa akin kung sakali, diba? Sinamahan mo ako sa center point sa pagbili ng regalo. Ayon pa kay attorney, ay makakakuha rin daw ng kopya ng CCTV sa LRT. Mapapatunayan na totoong sinabi ko sa affidavit ko na may dala akong paper bag na may lamang regalo sana para kina Gray, pero naiwan ko doon. Pumasok ako na may dalang paper bag pero lumabas ng tren at bumaba ng station na wala nang dala. Malaking tulong din yung CCTV sa salon ng Tita Kisha. Nakakahiyaman ng kuha ko roon na nagminenok ng regalo na may regalo, pero at least napatunayan ko to doon na totoong salaysay ko na basta ko nalang kinuha yun doon. Talaga? Kung ganun ay mahina pala talaga ang kaso laban sa'yo. May nahagip ba sa camera na ibang tao na naglagay ng regalong iyon? Maingat daw ang pagkakalagay sa mesa. Hindi kita ang mukha ng lalaki dahil nakatungo lagi at naka-baseball cap. Mukhang ina-anticipate ng CCTV kaya maingat talaga sa pag-aangat ng mukha kaya nang ipakita sa may-ari ng catering services yung video. Hindi nila masabi kung empleyado nga nila yun o hindi. Pero at least, napatunayan ko na totoo ang mga sinasabi ko. Ngayon, malinis ng record ko, Ellie. Malaya na akong kumuha ng passport at iba pang dokumento para makapag-travel ako. Minamadali na ako ni nanay at tita Annette. Gusto nilang makaalis ako pa US. Ayoko na rito. Bangungo talaga itong mga pangyayaring ito, Ellie. Bukas, kukuha ako ng birth certificate sa NSO at NBI clearance. Kailangang makakuha agad ako ng passport. Yun ang ibinilin sa akin ni tita. Kagabi nang tumawag siya. Kukunin niya na ako sa Amerika. Ha? Talaga? Oo, tutulungan nila ako ng asawa niya. Lumungkot ang kaibigan niya. Ibig sabihin, magkakalayo na tayo. Tama lang na lumayo ako, Ellie,
para makalimutan ko na ng tuluyan si Gray at ang pangit na episode na ito sa buhay ko. Alas 9 na ng gabi nang magpaalam si Ellie. Nang makahiga siya sa kama, ilaman pa rin ang isip niya si Gray at Melay. Napaiyak na lang siya. Matagal bago niya napakalmang sarili. Hindi pa rin mawaglit si Gray sa kamalayan niya. Hanggang sa makapagpasya siya, mabuti na lang at tulog na ang nanay niya. Lumabas siya ng bahay, sumakay siya sa tricycle at nagpahatid sa bahay ni Gray. Pagdating niya sa bahay ni Gray, nakita niya na nasa garahe ang kotse ng binata at bukas ang ilaw sa sala. Kumatok siya sa pinto. Kung maabutan niya si Melay doon, hindi siya mangingilming kalbuhin ito. Niloloko na lang din siya. Lalaban na siya para kahit paano'y makabawi siya at nang hindi naman siya lumabas na sobrang kinawawa. Ganoon na lang ang pagkagulat niya nang pagbuksan siya ni Melay na nakahanging blouse lang at short sa super ikli. Naningkit ang kanyang mga mata, kasabay ng pagsulak ng galit sa kanyang dibdib. Pilit siyang nagpakahinahon. "Narito ka pala, Melay. Gabi na ah." Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. "Hello, Paula. Long time no see ah. Gusto kong makausap si Gray." "Oh, well, tulog na siya eh. Matutulog na rin sana ako pero narinig ko ng pagkatok mo." Hindi na niya napigilan ang sarili at biglang hinawakan ng braso nito. Noon na numbalik ang kanyang lakas. "Wala ka bang hiya, Melay? May asawa kang tao pero nandito ka sa apartment ng ibang lalaki." "Paula, hindi ibang lalaki si Gray. Siya naman talaga ang mahal ko at mahal pa rin niya ako. Bakit ka ba nandito? Naghahanap ka ba ng away? Bakit nang gagaliiti ka sa akin? Nagseselos ka ba dahil nakipagbalikan si Gray sa akin? Masakit ba sa'yo na ang lalaking noon mo pa kinahuhumalingan? Ay ako naman ang kinahuhumalingan. Mula noon hanggang ngayon." Sinabi ni Gray sa akin na patay ka sa kanya, Paula, at alam ng buong mundo iyon. Iyon nga lang, hindi ka niya mahal, gaya ng inaakala mo. Ako pa rin ang mahal niya. Kaya pwede ba, maawa ka na sa sariling mo at itigil mo na ang kahibangan sa kanya. Minsan naman kitang naging kaibigan kaya concerned pa rin ako sa'yo kahit paano. Biglang nagdilim ang paningin niya. Kung makakalusot siya sa kaso kay Keisha, pues sa murder kay Melay ay sisiguruhin niyang guilty talaga siya. Handa na siyang mabulok sa bilangguan. "Aray!" Sigaw ni Melay pero mabilis na nasa bunutan din siya. Nagsabunutan at nagsigawan sila. Pero dahil mas malaking tao si Melay kaysa sa kanya, natalo siya nito at naitulak. "Umalis ka na kung ayaw mong mapahiya sa mga kapitbahay, Ama Paula. Layas!" At pabalibag na isinara nito ang pinto. Wala siyang nagawa kundi lumabas ng gate. Iyak pa rin siya ng iyak, ni hindi man lang nagising si Gray sa kaguluhan nila o hinayaan lang sila nito, knowing na dehado siya kay Melay. Pero porke pa na sumulpot ito kanina, bakit pati ito'y makisali sa pananakit sa kanya? "Inom tayo, Ellie." "Ano? Anak ng... Kagabi lang nag-inuman tayo sa bahay ah. Lasing na lasing ka." "So, hindi ako lasing ngayon. Gusto ko uling malasing." "Hindi ko na kaya, Paula. Pagod ako sa pamamasada." "Sige na, Ellie. Gusto mo bang solo kung uminom dito sa bahay? Kakalbuhin ako ni nanay." "Idinadaan mo kasi sa paglalasing ang problema mo eh. Kung kausapin mo kaya uli si Melay, mag-usap kayo ng maayos, baka pareho lang kayo nabigla." "Hindi ako nakikipag-usap sa ulupong. Saka pwede ba? Ayoko na siyang pag-usapan, Ellie. Mula nang mag-away kami sa bahay ni Gray, kinalimutan ko ng babaeng yon." Sa huli ay napapayag din niya si Ellie na mag-inuman sila sa bahay ng mga ito. Tanduay na lapad ang ipinabili niya rito. Gusto niyang malasing para pag uwi mamaya ay diretso na matutulog siya. "Alam mo, Paula, masakit din para sa akin na magkaaway kayo ni Melay." Umiyak si Melay nung magkausap ko siya kahapon. Ang dami niyang isinusumbong pero wala naman akong pinapanigan sa inyong dalawa. Kung umakto siya, para siyang inapia. Ang sabihin niya talagang nagbago na siya mula nang mapangasawa niyang hapon na yon. Kung akong masusunod, papag-usapin ko kayong dalawa. Magre-referee ako sa pag-itan ninyo para hindi na kayo magkasakitan uli. Muli niyang sinalina ng alak ang baso, saka inisang tunggayon. "Hoy, dahan-dahan naman. Hindi iced tea yan, Paula. Gusto ko ng malasing. Bakit dadahan-dahanin ko pa?" Nakaliblik na sa bansa si Gray mula sa Malaysia. Masaya siya sa naging resulta ng lakad niya. Nahuli na ng Interpol si Jason, patong-patong na kasong kinakaharap nito ngayon, kabilang na ang murder sa kanyang ama. Dapat ay diretso siya ng uwi sa Cavite para ihatid ang good news sa kanyang tiyahin, pero nasasabik na siyang makita si Paula, kaya mula sa airport ay dumiretso siya sa Sampaloc. Ganoon na lang ang kabiglaan niya nang madatnan doon si Melay. Hindi niya napigilan ng inas ng kumprontahin ito.
paano ka nakapasok dito sa bahay ko? May susi ako, 'di ba? Nagpa-duplicate ako nun. Hindi mo matatandaan? Alam ko, pero alam mong hindi mo na dapat ginagamit ang susing yun. Iba na ang noon sa ngayon, Melay. Galit ka pa rin sa akin hanggang ngayon? Hindi ako nagalit. Nabwisit, oo. Believe it or not. Anyway, pagod ako. Umuwi ka na, 10:00 na ng gabi. Talaga bang si Paula na ang mahal mo? Oo. Bakit? Anong mapapala mo sa kanya, Gray? Balita ko'y kukunin na siya ng tiyahin niya sa Amerika. May kinabukasan ba naghihintay sa inyong dalawa? Kaya mo bang makipagrelasyon sa isang babaeng malayo sa'yo? Problema ko na yun, Melay. Ang mabuti pa'y umuwi ka na. At please, ibigay mo na sa akin ang susi. Mahal mo nga si Paula, pero sa tingin mo ba'y ganyan din ang nararamdaman niya sa'yo? Sa tingin ko hindi. Mukhang sila na ni Ellie. Lagi silang magkasama. Tulad ngayon, nag-text si Ellie sa akin at sinabi niyang kasama niya si Paula. Nagiinuman sila kina Ellie. Basta akin ang susi, Melay. Fine. Dinukot nito ang keychain sa bulsa ng maikling shorts nito at saka inihagis iyon sa kanya. Pagkatapos ay walang paalam na lumabas ng bahay. Nag-shower lang siya at nagpalit ng damit saka dumiretso na kina Paula. Wala rito si Paula at hindi ba't sinabihan na kita na huwag mo na siyang istorbohin, Greco? Gusto ko lang siyang kumustahin, Aling Lina. Okay naman siya. O ayan, narinig mo ng sagot. Ayoko na talagang pumarito kapag Greco. Pakiusap, lubayan mo ng anak ko. Pero wisyo lang ang dala mo sa kanya. Tinamaan siya sa sinabi nito. Wala na siyang nagawa kundi magpaalam na. Sa bahay ni Ellie siya dumiretso. Hindi pa siya nakaibis ng kotse na tanaw na niya sina Paul at Ellie sa bakuran ng bahay. Nagiinuman ang mga ito, gaya ng sinabi ni Melay. At batay sa kilos at anyo ni Paul ay lasing na. Napatiimbagang siya at saka nagmamadaling bumaba ng sasakyan. Paula, parehong gulat na napatingin ng mga ito. Ikaw pala, Gray, sabi ni Ellie. Lasing na ang kasama mo. Hindi ba't dapat ay pinauwi mo na iyan? Kanino ko pa siyang gustong ihatid pero makulit eh. Hoy, pakialamero ka ha? Inaabala ka ba namin sa pag-iinuman namin? Sa halip na tumugon ay nilapitan niya ito at hinawakan sa braso. Halika, iuwi na kita. Wala kang karapatan na manduhan ako. Paula, umuwi ka na. Hindi na natin kayang ubusin itong 2 bote. Kailangan ko pang gumising ng maaga bukas. Kung hindi mo kaya, akong uubos niyan. Halika na. Dahil lasing na, wala na itong lakas na manlaban sa kanya. Napagtagumpayan niya itong hilahin patungo sa kotse niya. Pero bago pa niya mabuksan ang pinto niyon ay sumuka na ito. Napailing na lang siya. Nang kumalma ang sikmura nito ay naging sunod-sunuran na ito sa pagiya niya. Nagdesisyon siya na dalhin na lang muna ito sa bahay niya. Lasing ito at ayaw niyang masabon ito ng gusto ng nanay niya. Bakit mo ko dinala rito? Ipagtitimpla kita ng kape para mahulasan ka. Ha? Ikaw ang magkape kung gusto mo. Ano bang naisipan mo at naglasing ka? Hindi ka naman dating ganyan ah. Pake mo. Pake ko? Mahal kita, Paula. May pake ako sa mga pinagagawa mo. Mahal? Mahal mo ako pero mahal mo rin si Melay. Paano si Kisha? Mahal mo rin siguro si Kisha kaya nga mukhang sobrang nagluksa ka nang mawala siya. Sarkastikong sabi nito. At nakipagbalikan ka pa kay Melay ha? Ginagago mo ko talaga ako no? At kailan ka palang nagbyudo? Sa lagay na yan? Diyos ko, lasing ka na talaga. Hindi mo na alam ang mga sinasabi mo. Tinalikuran na niya ito at nagtungo sa kusina para gumawa ng kape. Pagbalik niya sa salay na nanghilik na ito sa sofa. Napailing na lang siya tumalong ko sa harap nito. What am I going to do with you, Ama Paula? Na mga sandaling iyon sa mansyon ng pamilya Zen sa Kota Kinabalu, problemado ang mag-amang si Peter at Kisha habang nasa balkonahe. Billable ba ang kaso ni Tito, Dad? Tanong ni Kisha. May neck brace siya sa leeg mula sa operasyon niya last month. Halos 2 linggo pa rin siyang na-confine sa Prince Court Medical Center sa Kuala Lumpur. Doon siya ipina-ospital ng kanyang ama nang madala siya nito sa Malaysia. Desisyon ng kanyang ama noon na ilabas na siya ng ospital sa Maynila at palabasin na patay na siya. Natakot kasi ito na balikan siya ni Patrick at ng mga tauhan nito kapag nalamang buhay pa siya. Napatiimbagang siya. O nga't alam na nila na si Patrick din ang may sala, pero hindi nangangahulugan iyon na wala nang sabit sa kanya si Adele. Ah, hindi nga pala iyon si Adelio Ariola, kundi si Greco Acob. Ang inakala niyang lalaki na nakakasama niya habang buhay ay isa palang impostor. Isa pala itong miyembro ng Black Organization sa ilalim ng National Bureau of Investigation sa Pilipinas na ang pakay sa kanya ay ang makakuha ng mga impormasyon tungkol kay Patrick Delen.
Hindi niya kailanman mapapatawad si Jacob. Hindi siya matatahimik hanggat hindi siya nakakaganti sa ginawa nito sa kanya. No, it's not. Malungkot na tanong na Dani niya. Ito pang mas nakakagulat na impormasyon. Nalaman ko na ama pala ni Jacob yung taga-NBI na ipinapatay ng tito mo recently. What? Yes, talagang pinilano niya ng hustong paglapit sa iyo, Iha. Nagtagis ang mga bagang niya at naikuyom ang mga kamay. I hate him. Niloko niya ako. Ginawa niya akong tanga. Siya ang may kasalanan kung bakit nangyaring ganito sa akin. Maghihiganti ako, Daddy. Hindi ko siya hayaang magsaya at may expense. Maghihiganti ako. Kisha? Nagising si Paula na madaling araw para magbanyo. Laking gulat niya ng pagbangon niya, ay naramdaman niya ang mabigat na bagay na nakatagaan sa hita niya. Paglingon niya sa tabi niya, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Si Gray, katabi niya sa kama. Napabalikwa siya ng tuluyan at saka inilibot ang tingin sa paligid. Wala siya sa kanyang silid. Nasa townhouse siya ni Gray sa loob ng silid nito at ang tanging suot niya ay isang malaking t-shirt na puti. Binihisan siya ng binata. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Niyugyug niya ito sa balikat para gisingin. Gray, gising. Bakit ako nandito sa kwarto mo? Gray, gumising ka. Nakapikit na ungol nito. Umangat ang kamay nito at pumatong iyon sa kandungan niya. Gray, ano ba? Gumising ka nga. Umungol lang ulit ito, saka dahan-dahang dumilat. Then, he smiled at her. Morning, mahal. Lihim siyang kinilig sa endearment na binigkas nito. Pero hindi iyon ang concern niya sa kasalukuyan. Paano ko nakarating sa kwarto mo? Sa bahay mo? Amused nang ngumiti ito. Paano mo malalaman? Lasing na lasing ka kagabi. Hindi ko alam na ang bangis mo pala sa inuman. Ngayon, natatandaan na niya. Lasing nga siya na nakaraang gabi at sumakay siya sa kotse nito patungo sa bahay nito. Maaga pa. Tara matulog ulit tayo. Ikinawit ito ang isang kamay sa baywang niya. Pero nagmamadaling pumanaog siya sa kama at pinamayawang ito. Bakit dito mo ako dinala? Bakit hindi mo ko inuwi sa bahay? Nagmamatapang na tanong niya kahit ang totoo ay umiikot ang paningin niya at gusto niyang masuka. Wala naman talaga sa plano ko na patulugin ka dito, Iha. Gusto ko lang na mahulasan ka muna ng kaunti bago kita ihatid sa inyo dahil tsak na sasermonan ka ng nanay mo. Iginawa kita ng kape kagabi pero nakatulog ka na sa may sofa kaya minabuti kong buhatin ka na lang at dalhin dito sa kwarto para maging maayos ang pagtulog mo. Bakit mo ko pinatulog dito? Dito sa kama na ito, sa parehong kama na tinutulugan niyo ni Melay. Napabangon ito at umupo paharap sa kanya. Seryoso na ang mukha. Ngayong wala ng kalasingan mo, pwede na tayo mag-usap ng maayos. Dapat lang, sabi niya. O ano, kailan mo pa kakasalan si Melay? Hindi mo ba siya dinala rito kagabi kaya free ka na ako naman ang dalhin dito? Pamanaog na rin ito ng kama. Pulos mali ang mga sinasabi mo tungkol kay Melay, Paula. Hindi kami nagkabalikan. Bakit ako makikipagbalikan sa kanya? Samantalang ikaw naman ang mahal ko. Ikaw ang girlfriend ko. Pinalisikan niya ito ng mga mata. At sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Bakit hindi? Iyon ang totoo. Pero nakakapasok siya sa apartment mo. Ako ang mahal mo, pero nagpapapasok ka ng ibang babae dito sa apartment mo. At hindi lang basta ibang babae, kundi ex mo pa. Listen to me, okay? Hindi ko siya pinapasok dito. Nagkataon lang na nasa kanya pa pala yung ipinaduplicate niya ng susi nito. Parang gustong sumambulat ng puso niya ng mga sandaling iyon. Hindi ako naniniwala sa'yo, bulyaw niya dito. Saka nagmarcha na palabas ng pinto. Paula, ano ba? Habol nito. Hindi na niya ito nilingon. Paglabas niya ng pinto, nakita niya si Melay na paibes ng tricycle. Lalong sumiklab ang galit sa dibdib niya. Saka lang niya nilingon si Gray. O ano, magsisinungaling ka pa ba? Nasapo nito ang noo. Pero bago pa ito nakapagsalita, patakbong lumabas na siya ng gate na pinalisikan niya ng mga mata si Melay na magkatinginan sila. Walang ginawa si Paula buong maghapon
kundi umiyak dahil sa panloloko ni Grace sa kanya. Mahal daw siya nito, pero panay naman ang punta ni Melay sa bahay nito. Palalabasin pa nito na ganoon siya katanga. Hindi na talaga niya ito pinapansin mula bukas. Totohanan na iyon. Uy, Ama Paula, hindi ka na ba naman naghahapunan? Bungad na nanay niya nang pumasok ito sa silid niya. Umiling siya. Mamaya na lang, Nay. Masakit ang ulo ko. Paano bang hindi sasakit ang ulo mo? Kung anong oras ka niya umuwi kagabi? Naka-ismed na sabi nito. O siya, matulog ka na. Pero kumain ka rin mamaya para hindi ka malipasan ng gutom. Saka ka uminom ng gamot sa sakit ng ulo. Hindi naman siya nakatulog dahil pa rin sa kakaisip kay Gray. Tulalang nakahiga lang siya sa kama. 11:00 ng gabi nang muntik na siyang atakihin sa puso nang makitang may anino ng taong malapit sa bintana. Sa labis sa pagkabigla ay hindi na siya nakasigaw. Saka lang siya para nabunutan ng tinik na mapagsino ang taong nangahas na umakyat sa kanyang bintana. Si Gray. Bumaba agad siya ng kama at nagmamadaling nilapitan ito. Hinintay niya na makababa ito mula sa bintana. Gray, ano bang ginagawa mo dito? Pabulong na sita niya rito. Shh! Baka marinig ka ng nanay mo. Sabi nito na may lakas ng loob pang ngumiti sa kanya. Naamoy agad niya ang alak na humalo sa perfume na gamit nito. Kumunot na ang noo niya. Hinawakan nito ang kanyang braso. Hindi kita makausap, kaya umakyat na ako dito. At bakit? Bakit kailangan mong pumunta rito? Para makausap ka. Pabulinding tugon nito na tila ay naasar siya. Para magkaliwanagan na tayo. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Mariing saad niya. Shh! Huwag kang maingay. Gusto mo bang magising ang nanay mo? At mapasukan niya tayo dito? Tsak na malaking eskandalo ang magaganap. O baka iyon talagang gusto mo. Natauhan naman siya sa sinabi nito. Nagparaya siya na akayin siya nito para maupo sa gilid ng kama. Mabuti pa'y umalis ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Hindi, Paula. Gusto ko ngayon na. Ayoko na ipagpabukas pa ito. Nasapo niya ang noo. Pero hindi pwede dito sa loob ng kwarto ko. Then, let's get out of here. Sa baba tayo. Baka magising si nanay at mababaan tayo roon. Doon tayo sa bahay ko. Ihahatid din kita agad mamaya. Hindi na siya nagdalawang isip na pumayag. Gusto niyang batukan ang kanyang sarili. Kanina lang, nangako siya sa sarili na kalilimutan na niya ng tuluyan si Gray. Pero hayon na naman siya. Gray, bakit masyado kitang mahal? Natagpuan niya ang sarili na sakay sa kotse nito at nagbabiyahe na patungo sa bahay nito. Pagkapasok doon, ay pinaupo siya nito sa sofa at saka tinabihan. Ginagap nito ang kamay niya bago nagsalita. Bago ako mag-umpisa, gusto kong ulitin sa'yo na mahal kita. Mahal na mahal kita, Paula. At kahit pa siguro hindi nakapag-asawa ng hapon si Melay, ikaw pa rin ang mahal ko. At kahit hindi namatay si Kisha, bumuga ito ng hangin. Malalaman mo rin ang tungkol sa kanya. Basta sa ngayon, sabihin mong naniniwala ka na mahal mo ako. Say it please. Hindi siya tumugon. Sa halip ay pinakatitigan lang niya ang mga mata nito. Nabanaag naman niya roon ang sinseridad nito. Gaya ng sinabi ko kaninang umaga, hindi ko alam na itinago pala ni Melay ang duplicate key ng bahay ko. Noong kami pa, nagpa-duplicate siya ng susi para sa bahay na to. Nawala na sa isip ko ang tungkol doon pagkatapos. Malay ko bang itinabi pala niya iyon? Nang madatnan ko siya dito minsan, kinuha ko ang susi sa kanya. Kung nakapagpa-duplicate pa ulit siya ng mga susi dito, ay malas niya dahil pinapalitan ko na mga lock dito. Paliwanag nito. Anyway, sabi niya ay mahal pa rin daw niya ako. Ang sagot ko sa kanya, kalimutan na niya ako dahil ikaw ang mahal ko. Napakorap siya. Totoo ba yan, Gray? Oo, mahal ko. Totoo lahat ng sinasabi ko sa'yo. At anong ginawa niya dito kaninang umaga? As usual, nangungulit pa rin. Hindi niya matanggap na wala na ako sa buhay niya. Sinabi kong kalimutan na niya ako dahil hindi magtatagal, ipakakasalan na kita. Hindi lang susi nitong bahay ang ibibigay ko sa'yo, pati password ng Facebook ko at PIN ng ATM card ko. As for the keys to my heart, fingerprint mo lang i-recognize nito. Itap mo lang at malaya kang makakapasok.
Napakurap ulit siya ng ilang ulit. Gusto niya maluha kahit corny ang mga pinagsasabi nito. Seryoso ka ba, Greco? Hindi mo ko ginugood time lang? Seryosin ibibigay ko ang mga susi, pen at password ko? Napakakasalan mo ko. Ninenervyos ang saad niya. Oo naman, nakangiting wika nito. Napapagod na ako sa awi-bating relasyon natin. Gusto ko na lumagay sa tahimik at ayoko mawalay ka sa buhay ko, Paula. Please, huwag ka na magpunta sa Amerika. Dito ka na lang. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya dito. Hindi ka maghihirap sa piling ko. Kinabig siya nito at niyakap. I love you so much, Paula. Kung alam mo lang, napayakap na rin siya rito. Oh, Gray, mahal na mahal din kita. Matagal sila nagyakapan. Kapag kuwan, ay inilayo nito ang sarili sa kanya para apuhapin ang kanyang mga labi. He kissed her hungrily. Kumapit siya sa batok nito habang isang kamay nito ay nasa balakang niya at ang kabila ay humahagot sa kanyang likod. Dito ka na matutulog, paanas na sabi nito. Para naman siya na-hypnotize na tumanguna lamang. Tila sa isang iglap ay nasa loob na sila ng silid nito at nakapalapat na ang likod niya sa malambot na kama. Nang tabihan siya nito ay siya nang kusa naglapit sa mga mukha nila sa isa't isa. Mabilis na hinagilap nitong muli ang kanyang mga labi. Pagkatapos ay unti-unting bumababa ang bibig nito patungo sa kanyang leeg. Wake up, Mrs. Akob. Napaungol si Paula na maramdaman ang mga labi ni Gray na kumikiliti sa kanyang batok. Ikinawit niya ang isang kamay sa baywang nito bago siya tuluyan dumilat. Good morning, nakangiting bati nito. Morning, tugon niya na umaapaw ang kaligayahan sa dibdib. Bangon na, nakaredy ng almusal natin. Anong oras na ba? Pasado 8:00 na po. Bangon na at ihahatid na kita mamaya. Chuck, na nag-aalala na si Aling Lina sa'yo. Pagkarinig sa pangalan ng ina, ibigla siya nataranta. Agad siya napabalikwas ng bangon. Diyos ko, patay ako. Chuck, na hinahanap na niya ako. Bago pa ito makasagot, ay ginambala na sila ng sigaw mula sa labas ng bahay. Ama Paula! Hoy Greco, ilabas mong anak ko. Diyos ko, si nanay! Shock na bulalas niya, saka nagmadaling lumabas ng silid. Nakasunod si Gray sa kanya hanggang sa mabuksan niya ang pinto. Nay, ninenervyos na sabi niya. Nakapamaywang ang nanay niya at halos literal na umusok ang mga tainga sa galit. Kailan ka pa natutong maglandi ng ganyan, Ama Paula? Nay, ano ba? Hinaan mo naman ang boses mo at nakakahiya sa mga kapitbahay ni. Ngayon ay nahihiya ka sa ginawa mo? Hindi kita pinalaki para gawin ang bagay na to, Ama Paula. Hindi ka na nahiya sa balat mo. Tumikhim si Gray. Aling Lina, magandang umaga po. Ito naman ang hinarap ng nanay niya. Anong ikinaganda ng umaga, lalaki? Magpapaliwanag po ako, Aling Lina. Mabuti pa ho ay pumasok muna kayo sa loob para makapag-usap tayo ng maayos. Isang tanong, isang sagot, Greco. Pinakailaman mo ba ang anak ko, ha? Huwag ka magsisinungaling. Nay, hindik na sambet ni Paula. Huwag mo akong pigilan sa gusto kong sabihin, Ama Paula. Singasing nito sa kanya. Saka muling bumaling sa binata. O ano, bakit hindi ka makasagot? Bumuga ng hangin si Gray. Saglit at tumingin ito sa kanya bago sumagot sa kanyang ina. Patawarin niyo po ako, Aling Lina. May namamagitan na po sa amin ni Paula. Pero pananagutan ko po siya. Pakakasalan ko po anak ninyo, Aling Lina. Natutop ang nanay niya ang dibdib nito. Diyos ko, agad naman siyang napalapit sa ina sa pag-aalala na baka himatayin ito. Nay, huminahon ka naman kasi. Huminahon? Diyos ko, paano mo ko nasasabihin na huminahon? Umiyak na ito ng tuluyan. Ama Paula, Diyos ko, mahirap lang tayo, pero hindi naman kita tinuruan na maging ganito. Mabuti pa ay doon na muna ho tayo sa loob para makapag-usap tayo ng maayos. Yakag ni Grace sa kanila. Pumayag naman ang nanlalambot na nanay niya na magpaakis sa kanya papasok sa kabahayan. Dumiretso sila sa sala. Patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Bakit mo nagawa ito, Ama Paula? Saan ba ako nagkulang ng paalala sa'yo? Kukunin ka ng tita mo sa Amerika pero anong ginawa mo? Nay, patawarin niyo po ako. Tanging sambit niya. Hinarap siya nito at pinagahampas ang braso niya sa galit. Bakit, Ama Paula? Bakit?
napaiyak pa rin siya ng tuluyan. Sorry po, Nay. Ano pa nga bang magagawa ko? Kundi hayaan si Gray na pakasalan ka. Hindi naman ako makakapayag na hindi niya panagutan ang ginawa niya sa'yo. Pagkasabi niyon, ipinalisikan niya ito ng mga mata si Gray. Siguruhin mo lang na sa pagkakataong ito ay matutuloy ng kasal mo. At hindi uulan ng bala sa simbahang pagkakasalan ninyo. Gusto ko pang magkaapo. Naitakda agad ang kasal ni na Gray at Paula at gaganapin iyon sa darating na buwan. Sa mismong birthday ng bride, isang pribadong kasalan lang ang magaganap sa kagustuhan na rin ng ina ni Paula. Pasensya na kung hindi na ako matutuloy dyan, tita. Sabi niya habang kausap sa Skype ang tita Annette niya. Tinamaan ako ng bongga kay Gray. Baka hindi na rin ako makatagal dyan sa Amerika kung may iwan dito sa Pilipinas ang puso ko. Parang engot na ngumisi siya. Naiintindihan ko, Paula. Sagot nito. Naisip ko rin naman na hindi tamang iwan mo ang nanay at lolo mo Ingo mo dyan. Lalo pa at mahina ng lolo mo. Oo nga po eh. Iyon din ang sabi ni nanay sa amin ni Gray noong medyo malamig ng ulo niya. Saka baka raw hindi na rin niya kayanin na malayo ako sa kanya. Kahit na lagi akong sinesermonan ni Mader, alam ko naman na love ako nun. Oo naman, kapag may awa ang Diyos, yayayain ko ang Uncle Henry mo na magbakasyon dyan next year. Hay, sana nga'y matuloy kayo. Tita, miss na miss ka na namin. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng tiyahin, ay dumating naman si Ellie. Kamusta ang kita? Tanong niya rito. Napahilot ito sa batok. Medyo matumal, kaya gagarahin na muna ako. Gusto mo magkape? Wag na. Dumaan lang ako dito para ibalita sa iyo ang tungkol kay Melay. Anong tungkol sa kanya? Bumuntong hininga ito. Lasing na pumunta sa bahay kagabi. Ang sama ng loob dahil sa nabalitaan ikakasal na kayo ni Gray. Siya naman ang biglang bumuntong hininga. Bakit ba kailangan niya ipagsiksikan ng sarili niya sa taong hindi naman siya gusto? Nagkaroon na siya ng pagkakataon kay Gray. Pero anong ginawa niya? Niloko niya yung tao. Tumanaw sa malayo si Ellie. Iyon din nga ang sinabi ko sa kanya. Inamin ko rin sa kanya na kahit paano, masakit sa akin ikakasal ka na kay Gray. Pero wala akong ginawa kundi tanggapin ang pagkatalo ko. Napahinga ulit siya ng malalim. Nang ipagtapat niya last week na ikakasalan sila ni Gray, nakita niya ang matinding kirot na bumalatay sa mukha nito. Pero wala itong sinabi kundi best wishes. Kaya lalo niyang hinangaan ito. Sana lang ay makatagpo agad siya ng isang lalaki magmamahal sa kanya at mamalahin din siya ng tapat at tunay. Saad niya. Sana nga. Tumangong wika nito. Dumaan nga pala ako dito kahapon pero sabi ni Aling Lina ay naroon ka raw sa bahay ni Gray. Nagsasama na ba kayo? Ha? Hindi ah. Tinulungan ko lang siya maglinis ng bahay. Alam mo naman, sa sobrang conservative si nanay no, hindi ako nang papayagan na makasama si Gray sa iisang bubong habang hindi pa kami kasal. Kung sabagay, siya nga pala, may a-applyan akong trabaho sa Dubai. Ha? Janitor, salary deduction, mag-a-abroad ka? Kahit paano ay nalungkot siya. Malalayo na naman siya sa isa sa mga pinaka-importanting tao sa buhay niya. Oo, sa totoo lang, masakit din para sa akin na mapunta ka na sa ibang lalaki. Mas mabuti siguro na lumayo ako para kahit paano ay makalimot ako. Malay natin, maraming Pinay sa Dubai. Baka doon ko mahanap ang babaeng para sa akin. Mamimiss kita, sabi niya. Ako rin. Basta kahit may asawa ka na wag mo kong kakalimutan ha. Oo naman, yumakap siya rito. Kinagabihan ay dumalaw si Gray sa bahay ni Paula. May dala itong isang box ng family-sized pizza. Kumustang mahal ko? Nakangiting tanong nito pagkatapos siyang bigyan ng smack sa mga labi. Okay lang. Ikaw, kumusta ang trabaho? Okay lang din. Pasya tayo bukas kay Tita Tina. Sige ba? Kinabig siya nito at saka binulungan. Baka pwedeng makiusap ako kay nanay na doon ka matulog sa bahay ngayon. Natawa siya. First time niyang narinig na tinawag nito ng nanay ang kanyang ina. Dinaan na lang niya sa biro ang kilig na bigla niyang nadama. Hoy, Greco ha, magtigil ka at walang mangyayari sa iniisip mong yan. Nagkatawanan sila pero natigil iyon bigla nang marinig nilang tinig ni Ellie sa labas ng bahay
na parang tataranta. Paula! Paula! Napatuyo siya mula sa sofa at tinungo ang pinto. Nakita niya ang kaibigan na paakyat na sa hagdan. Mababakas ang matinding pag-aalala sa mukha nito. Ellie, bakit? Sumama ka sa akin, Paula. Nasaksak si Melay. Ano? Mabilis sa sumugod sila sa ospital kasama si Greco. Nasa emergency room si Melay. Ang umiiyak na ina nito na si Aling Tasing ang nagkwento sa kanila ng buong pangyayari. Biglang nagpakita si Hapon sa bahay. Noong una, maayos naman ang pag-uusap nila ni Melay eh. Iyon pala may ibang motibong hayop na yon. Nang iwan ko sila sa sala para ipagtimpla ng kape si Hapon, bigla ko nalang narinig na sumigaw ang anak ko. Pagtakbo ko pabalik sa sala, nakahandusay na si Melay at duguan ng tagiliran. Si Hapon naman ay bigla nalang umalis. Diyos ko, bulalas niya. Tuloy na lusaw ang galit niya kay Melay at nanaig ang pag-aalala niya sa nangyari dito. Nai-report niyo ba agad ito sa pulisya, Aling Tasing? Tanong ni Gray. Baka ang mga kapitbahay. Inuna ko kasing dalhin dito sa ospital si Melay. May alam po ba kayo kung saan siya posibleng tumuloy pagkagaling sa bahay niyo? Mayroon. May kaibigan siya sa Alabang na Hapon din. Pwede ko bang makuhang address? Ibinigay iyon ni Aling Tasing. Aalis na muna ako para asikasuhin ang pagpapahuli sa Hapon na iyon. Paalam ni Gray pagkatapos isave ang address sa cellphone nito. Oo nga, baka makalabas agad ng bansa iyon. Sang-ayon niya. Nagpaiwan sila ni Ellie sa ospital para samahan si Aling Tasing. Inabot sila roon ng umaga, bandang alas 8 na abisuhan sila ng doktor na nagkamalay ng pasyente. Mangiyak-ngiyak siya na makitang kaibigan na nakaratay sa kama. Hindi niya napigilan ng sarili at niyapos niya ito ng mahigpit. Napaiyak din si Melay. Paula, shh! Huwag ka na magsalita. Saway niya dito. Mabuti't ligtas ka sa panganib. Hindi ka galit sa akin? Umiling siya. Kalimutan na lang natin ang nakaraan, okay? Magkaibigan pa rin tayo, alam mo yan. Marami na tayong pinagdaanan. Patawarin mo ko sa mga naging kasalanan ko, Paula. Patawarin niyo ako ni Gray. Ang sama-sama akong kaibigan sa'yo. Humagulho na bulalas nito. Inalo-alo ni Aling Tasing ang anak. Anak, huwag ka nang umiyak. Magpagaling ka muna. Tama si Aling Tasing, Melay, sabi ni Ellie. Mabuti pa umuwi na tayo, Paula, para makapagpahinga si Melay saka tayo rin. Tama si Ellie, Paula, anang matanda. Wala pa kayong tulog. Ako nang bahala kay Melay dito. Sige po, sang-ayon niya. Dadalaw na lang ulit kami mamayang hapon. Magpagaling ka, Melay, ha? Kailangan ay masigla ka na pagbalik namin dito mamayang hapon. Tumango ito. Nilisan nilang ospital na hindi na ulit nagpakita ang nobyo niya. Hindi agad siya nakatulog pag uwi sa bahay niya. Hindi kasi siya mapakali, lalo pa at hindi niya makontak ang cellphone ni Gray. Naka-off marahil iyon. Sinubukan din niyang kontakin ang numero ni Henzon pero nagdiring lang ng iyon at hindi nito sinasagot. Gigisingin na lang kita pag dumating si Gray, anak, sabi ng kanyang ina. Tumalima siya. Ngunit halos 3 oras lang ang naitulog niya. Pagkagising niya, ay may balita agad sa kanya ang nanay niya. Tumawag si Gray sa akin kanina, anak. Nasa ospital daw si Henzon, nabaril. Ho? Tinanong ko kung ano nangyari pero sa kanila lang daw siya magpapaliwanag. Tinanong ko siya kung gigisingin ba kita o hindi. Sabi niya ay wag na lang. Uuwi rin naman daw siya mamayang alas 6 at dadiretso rito. Pasado alas 6 nga ng hapon nang dumating si Gray. Ngarag na ngarag ang itsura nito. Diyos ko, ano ba nangyari? Tanong agad niya. Nasa po nito ang noo. Nagkabarilan ng i-raid namin ang bahay ng Hapon na pinagtataguan ng asawa ni Melay sa Alabang. Nadaplisan sa baywang si Hezon. Raid? Bakit kasama kayo sa raid? Bakit hindi niya lang hinayaan ng mga pulis na gawin iyon? Bumuntong hininga ito at matagal na napatitig sa kanyang muka. Saka ginagap ang kanyang kamay. Mahal, ito na siguro ang tamang pagkakataon para ipagtapat ko ang lahat sa iyo. Ang tungkol sa tunay kong pagkatao. Lumalim ang pagkakakunot ng noo niya. Tila may kabang biglang bumundo sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay hindi niya magugustuhan ang susunod na sasabihin nito. Nagpatuloy ito. Noon ko pa gustong ipagtapat ang lahat-lahat sa iyo pero naunahan ako ng pangamba na baka sumama ang loob mo dahil matagal ako naglihim sa iyo. Pero sa pagkakataong ito ay kailangan mo na talagang malaman.
Sasabihin ko rin naman talaga sa iyo ang lahat kapag kasal na tayo. Pero hindi na ako maghihintay. Ayoko nang maitatago pa ako sa iyo. Muli itong bumuntong hininga at saka nagpatuloy. Natatandaan mo pa siguro na ang tawag sa akin ni Kisha noon, pati ng pamilya niya, ay Adele. Kaya kinilangan kong gumamit ang peking pangalan ay dahil nasa isang undercover mission ako noon kay Kisha Zen. Halos hindi siya kumukurap habang patuloy ito sa pagsasalita. Unti-unti naliwanagan ang isip niya habang nakikinig sa mga sinasabi nito. So, you see, mission ko makipaglapit kay Kisha Zen para makakuha ng impormasyon tungkol sa ex-fiancé niya at sa business partner niyon. Pagtatapos nito, parte ng trabaho ko, napamaang siya. Para hindi pa rin niya absorb ang mga isiniwalat nito. Kung ganoon, hindi mo talaga girlfriend si Kisha? Ganoon ba yun? Tumango ito. Kinailangan ko lang makipaglapit sa kanya. Ligawan siya kunwari para makuha ko ang tiwala niya at makakuha ako ng mga impormasyong kailangan ko. Niyaya ko siya sa Boracay dahil kasama iyon sa plano namin ng team. Nang malaman namin na ang ama pala ni Kisha ay half-brother ng drug lord na pumatay sa papa ko, nagbago kami ng strategy. Sa gagawin namin, we would be hitting two birds with one stone. So naging mas drastic ang pagpaplano hanggang sa mauwi na sa peking kasalan. Napailing siya, parang pelikula sa loob-loob niya. Tapos, nangyari ngang hindi inaasahan. Nabaril si Kisha ng araw na yon. Naging busy kami sa pag-iimbestiga. Napatunayan namin na tamang suspetsya namin na ang nagpapatay kay Kisha ay iyong dating boyfriend niya. Diyos ko! Iyon ang dahilan kung bakit halos ilang buwan mo akong hindi nakita na makalaya ka sa kulungan. Nagpunta ako sa Zamboanga para sa burol kunwari ni Kisha. Pero sabi ay nakremate na raw si Kisha at pumunta na sa Malaysia ang ama niya. Ang totoo nun, nakipagtulungan ako sa NBI para mahuli si Patrick Delen. Kailan nga lang sila tuluyang nahuli. Umamin ang hitman niya, binaril si Kisha sa order ni Delen. Na-drop ng kaso mo, 'di ba? Sa ngayon, ay nakakulong na siya kasama yung business partner niya sa Sulu na supporter ng isang terrorist group. Hindi mo nabanggit sa akin noon na pinatay pala ang papa mo, komento niya. Oo, minabuti kong huwag na lang ikwento sa'yo dahil ayoko mag-usisa ka kung bakit siya pinatay. Baka kasi hindi ako makatiis at makapagkwento ako sa'yo ng mga bagay na hindi naman dapat malaman ng ibang tao. Ang dahilan kung bakit nagpunta ako sa Malaysia last month ay para sumama sa manhunt operation laban sa tsuhi ni Kisha na matagal na nagtatago. Sa awa ng Diyos, naging successful ang operation. Nakakulong na rin ngayon ang taong pumatay sa aking ama. Napasandal siya sa sofa na kinuupuan nila ni Gray. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Sobrang delikado pala ng trabaho mo. Nag-aalalang sabi niya. Inakbayan siya nito. Huwag mong isipin yan, mahal. Kahit delikado ang trabaho ko, nag-iingat naman ako lagi. At si Henzon, hindi nag-iingat, kaya siya nadisgrasya. Paano kung mangyari din ng ganoon sa'yo? Okay na siya ngayon, natanggal ng bala sa katawan niya. Kahit na, hindi mo masasabing hindi mangyayari ang ganoon sa'yo, Gray. Napatuyo siya at emosyonal na nang harapin ito. Gray, gusto ko na nakatutulong sa mga taong nangangailangan. Pero hindi sa ganitong paraan. Delikadong trabaho mo. Ayoko na kapag may sarili na tayong pamilya, isa ka biglang mawawala sa akin. Sa amin ng mga magiging anak mo, kung sakali. Tumayo rin ito at kinabig siya para yakapin. That won't happen, love. Believe me. Nakahanda ako mag-resign sa trabaho kapag kasal na tayo at magiging ordinaryong mamamayan na lang. Pwede tayo magtayo ng sarili nating business at ikaw ang gagawin kong PA/secretary. How about that? Bigla nag-umapaw sa kaligayahan ng puso niya. Tuloy na wala ang lahat ng takot sa dibdib niya. Niyapos niya ito ng mahigpit hanggang sa magtagpo ang kanilang mga labi. 3 araw na lang bago sumapit ang araw ng kasal ni Gray at Paula. Excited na si Paula. Hoy, hindi ka na dapat naglalakwat siya ngayon, no? Paalala ni Melay nang dumalaw siya sa bahay nito upang kumustahin ang lagay nito pagkatapos ng pagkakasaksak dito ng ex-husband nito noong nakaraang linggo. Bakit naman? Napapangiting tanong niya. Kung bukas, pwede pa. Baka manuno ka dyan sa labas. Hala ka.
Baka sa halip na ikaw ang dumating sa simbahan, ay akong humarap sa kanya sa altar. Sige ka, bumungis-ngis siya. Gaga, akala ko ba wala ka ng pagnanasa kay Greco ha? Natawa na rin ito. Possessive? Iyong-iyo lang si Gray no? Nandyan pa naman si Ellie. Nagkatawanan sila. Ngunit dagli ring sumeryoso ang usapan. Kumusta ng sugat mo? Medyo okay na. Hindi na kumikirot. Baka next week ay back to normal na ito. Inakbayan niya ito. Maswerte ka at nakakulong na ngayon ang gagong sakang na yon. Oo nga, mabuti na lang at nahuli agad siya ni Gray. Ang laki ng utang na loob ko sa mapapangasawa mo, Paula. Ang swerte mo talaga. Bumuntong hininga siya. Oo nga, hindi ko ma-imagine ang sarili ko na sa ibang lalaki ako magpapakasal at hindi kay Gray. Noon, akala ko'y hanggang pangarap na lang na makatuluyan ko siya. Nagkatotoo ang pangarap ko na iyon. Pinagpapala ka dahil isa kang mabuting tao. Siya nga pala, kumusta na si Henzon? Dinalaw namin siya ni Gray sa bahay niya kagabi. Okay na siya, nagpapagaling na rin tulad mo. Nagtagal ng halos 2 oras ang pagkakwentuhan nila ni Melay bago siya nagpaalam. Habang naglalakad siya sa kalsada, ay tumawag si Gray sa cellphone niya. Magdi-dinner daw sila sa labas mamaya. Gutom na ako ha, makahulugang sabi nito. Halos 1 week na yata akong jeta ah, natawa siya. Hindi ka talaga makapaghintay hanggang matapos ang kasal natin? Humagalpak ito ng tawa sa kabilang linya. Dahil sa abala sa pakikipagharutan sa nobyo sa cellphone, hindi niya masyadong binigyan ng pansin ang isang van na biglang huminto sa gilid ng daan, sa mismong tapat niya. Pagkatapos magpaalam kay Greco sa kabilang linya, ay nibitawan na lang niya ang aparato dahil may umibes na lalaki mula sa sasakyan at hinablot siya sa braso. Iniisip niya na snatcher ito at gustong agawin ang cellphone niya, kaya kusa na niyang binitawan iyon. Pero nagulat siya dahil pagkatapos damputin iyon, ay hinila siya ng matangkad at maskuladong lalaki papasok sa van. Saklolo! Sigaw niya, ngunit wala na makakarinig sa kanya dahil nakasara na ang van. Mabilis na kumilos ang isa pang lalaki kasama ng humila sa kanya. Bigla siya nitong tinapalan ng panyo sa muka. May wisyo pa siya nang halos mapasubsob siya sa passenger seat ng van. Gusto ulit niyang sumigaw pero inaagaw ng kakaibang antok ang kamalayan niya. Ma'am, nakuha na namin ng babae. Narinig pa niyang sabi ng boses mula sa unahan ng van bago siya tuloy na wala ng malay. Biglang kinabahan si Greco na bumungad siya sa gate ng bahay ni Paula at makita niya roon ang ilang kapitbahay. Nakausap ang umiiyak na ina ng kanyang nobya. Naroroon din ang ina ni Melay ni si Aling Taseng, pati na si Ellie. Nang makita siya ni Ellie, ay sinulubong agad siya nito. Greco, dinukot si Paula. Pakiramdam niya ay nagkulay papel siya sa narinig. Ano? May nakakita sa kanya sa daan nang hilahin siya ng isang lalaki pasakay sa van. Parang literal na nahulog ang puso niya ng mga sandaling iyon. Umiiyak na lumapit si Nanay Lina sa kanya. Gray, si Paula. Tulungan mo si Paula. Hanapin mo siya. Niyakap niya ang matanda. Sino ang posibleng gumawa niyon sa kanya? Nagtatakang tanong niya. Hindi kaya sindikatong dumukot sa nobya niya? Or worse, hindi kaya may kinalaman sa trabaho niya ang nangyari? Hindi ko alam. Wala akong alam na kaaway ng anak ko o sino man na magkakaroon ng motibo para dukutin siya. Humahagulhol ang sagot nito. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon at sinubukang kontakin ang numero ni Paula pero naka-off iyon. Shit! Bulalas niya at ibinalik sa bulsa ang aparato. May nakakuha ba sa plate number ng van na dumukot sa kanya? Sabi ng mga binatilyong nakakita, wala raw plaka yung van. Pero itim daw na Nissan Urban Escapade iyon. Napatiimbagang siya. Nai-report na ba ninyo ito sa pulisya? Tumango ito. Nakuhanan na ng statement pati iyong mga saksi. Naririyan lang siya sa labas, sabi ni Ellie. Gusto mong ipatawag ko para makausap mo? Sige, salamat. Nagmamadaling lumabas na ito ng gate. Inakay niya si Nanay Lina, paakyat sa hagdan. Sumunod naman sa kanila si Aling Taseng, habang ang ibang mga kapitbahay ay nagsiuwi na pagkatapos magbulungan na hindi naman daw yata darating ang TV patrol. Huwag kayong mag-alala, Nay, sabi niya sa matanda. Gagawin ko ang lahat para mabawi si Paula. Pero kahit siya ay hindi sigurado kung magagawa niya iyon. Lalo pa
at hindi niya alam kung sino ang may pakana sa pagdukot sa nobya niya. Diyos ko, iligtas niyo po si Paula. Huwag niyo pong hahayaan na may masamang mangyari sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Medyo tulirong bumaba siya sandali at saka kinontak si Major Arias para humingi ng tulong. Sinong posibleng gumawa niyon sa kanya? May suspect ka? Wala akong kaide-ideya, sir. Ganoon din ang nanay niya. Malungkot na tugon niya. Nang magkamalay si Paula, ay bumugad sa kanya ang madilim na paligid at nakakabinging katahimikan. Nang tangkain niyang bumangon, ay hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Sa kanya ay natanto na nakagapos siya. Diyos ko, iligtas niyo po ako. Pinilit pa rin niyang bumangon hanggang sa mapasandal siya sa malamig na pader. Wala siyang maaninag kahit kaunting liwanag. Tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas bago siya sumigaw. Saklolo! Tulungan niyo ko! Saklolo! Hindi nagtagal ay may narinig siya mga papalapit na ingay. Kasunod niyon ay narinig niyang bumukas ang pinto. Pagkatapos ay nag-click ang switch ng ilaw. Lumiwanag ang buong paligid. Nakita niya na nakatayo sa pintuan ang lalaking humablot sa kanya sa daan. Takot na napatayo siya bigla. Sino ka? Bakit ginagawa mo sa akin ito? Napahagulhol siya. Wala kaming perang pantubo sa ransom ko. Mahirap lang kami at bago pa niya natapos sa pagmamakaawa ay may narinig ulit siyang palapit na mga yabag. Hindi nagtagal ay bumulaga sa paningin niya ang isang pamilyar na babae. Si Keisha Zen. Nang hilakbot siya pagkakita sa babae. Hindi ba siya namamalikmata o nananaginip kaya? Minumulto ba siya ng babae dahil hindi nito matanggap na siya makakatuluyan ni Gray? Kumurap at ipinilig niya ang ulo. Pero hindi ito naglaho sa paningin niya. Hindi ito isang aparisyon. Buhay na buhay si Keisha Zen at nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. You bitch! Napopuot ng bulyaw nito sa kanya. Bago pa siya nakaiwas ay nasampal na siya nito ng malakas. Napasigaw siya. Halos mabingi siya sa lakas ng sampal na iyon. Hindi talaga multo ang nasa harapan niya ngayon. Buhay na buhay si Keisha Zen. Diyos ko, paanong isang muling malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi niya. Dahilan para mawalan siya ng balanse at mapasubsob sa sahig. You ugly bitch! Muling sigaw nito. Sabay hablot sa mahabang buhok niya at buong gigil na sinabunutan siya. Hindi ka magtatagumpay sa pangaagaw mo sa akin kay Jacob. Mamamatay muna kayong dalawa sa panuloko sa akin. Tama na! Umiiyak na hiyaw niya. Wala akong kasalanan sa'yo. Bitawan mo ko. Hindi naman nagpapigil ang babae. Tadyak, sampal at sabunot ang halin-hinang ginawa nito sa kanya. Wala siyang kalaban-laban dahil nakagapos ang mga kamay niya. Saka lang siya tinigilan nito nang mapalugmok na siya ng tuluyan na parang lantang gulay sa sahig. Humihingal pa ito ng tumayo sa harap niya. Umpisahan mo na magtika ng mga kasalanan mo habang may 2 araw ka pa sa mundo, babae. Nagkamali kayo ng binangga. Hahayaan ko munang sumakit ang ulo ni Jacob sa kakahanap sa'yo bago ko siya papuntahin dito. Saka ko kayo papatayin ng sabay. Nang araw na iyon sanang kasalin na Gray at Paula, pero hindi matutuloy iyon dahil hanggang ngayon ay wala pa silang lead kung nasaan si Paula. Gray, napatingin siya sa tiyahe niya na palapit sa kanya sa sala. Nasa bahay siya ni Paula. Doon na siya namalagi mula ng dukutin ito. Dumating ang tita Tina niya na nagdaang hapon para damayan siya sa matinding problemang kinakaharap niya sa kasalukuyan. Hindi ka pa yata natutulog? Umupo ito sa tabi niya sa sofa. Bumuntong hininga siya. Nakatulog naman kahit paano, tita. Kumusta ang lakad ninyo kahapon? Negative. Nai-report na namin sa lahat ng police station ang pagkawala ni Paula. Naibigay na rin namin ang sketch ng taong dumukot sa kanya. Sa ngayon, hinihintay namin ang report ng LTO para sa van na ginamit sa pagdukot sa kanya. Bumaga ulit siya ng hangin. Ayaw muna niyang isipin ang libo-libong Nissan or van escapade na itim na kailangan nilang busisiin. Lumungkot ang mukha ng matanda. Sana naman ay walang masamang nangyari kay Paula. Numipis ang mga labi niya. Ni hindi sumagi sa isip ko na ganitong kahahantungan ng lahat, tita. Inasam-asam ko ang araw na makakasal kami ng babaeng mahal ko.
Pero ano ito nangyayari? Pinisal nito ang braso niya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ako titigil sa pagdarasal para sa kaligtasan ni Paula. Sana ay walang mangyaring masama sa kanya at matuloy ang kasal ninyo. Tumango siya. Maghahanap ulit kami mamaya ng team ko, kasamang ilang mga taga-NBI. Pero lumipas ang buong araw nang walang nangyari sa paghahanap nila. 3:00 na madaling araw nang ipasya nilang umuwi na muna. Nasa parking lot na sila at papasakay na sa kanya-kanya nilang sasakyan na makatanggap siya ng tawag mula sa numero ni Paula. Natigilan at napalapit sa kanya sina Major Arias at iba pang agent. Halos manginig ang buong kamay niya nang sagutin ang tawag. Paula, ikaw ba yan? Isang malakas na halakhak ang narinig niya mula sa kabilang linya. Halakhak na pamilyar sa kanya. I hope you remember me, Adelo Ariola. Nanlamig ang katawan niya. Boses ni Keisha Zen? Imposible. Oh, sorry. Greco Acob nga pala. At muli, isang matinis na halakhak ang narinig niya. Lalo nang lamig ang katawan niya. Si Keisha Zen? Buhay si Keisha? Kumusta ang wedding ng walang bride? It does seem like a pattern with you, doesn't it, Acob? Nagngalit ang mga bagang niya at halos mayupi ang cellphone sa higpit ng pagkakahawak niya roon. I'm warning you, Keisha. Huwag na huwag mong sasaktan si Paula dahil hindi kita titigilan hanggat. Well, maaabutan mo pa naman siya ng buhay. Kahit paano, Acob. Or let me say, just enough time bago siya tuloy malagutan ng hininga. Damn you! Nasaan si Paula? Saan mo siya? Gray! Gray! Sigaw ni Paula sa background. Nabuhayan siya ng pag-asa. Paula? Paula, naririnig mo ba ako? Makalipas na ilang segundo, habang hawak niya ang cellphone, ay lalo naging malinaw sa kanya ang tinig ni Paula. Umiiyak ito, pero malinaw na narinig niya ang sinabi nito. Gray, huwag ka na pumunta rito. Papatayin ka niya. Huwag mo na akong iligtas, Gray. Papatayin ka. Biglang naputol ang linya. Hello? Hello? Tinangka niyang i-dial ang numero, ngunit hindi na makontak iyon. Nanlalambot na ikinuwento niya sa mga kasamahan ang mga narinig sa kabilang linya. Tinapik siya ni Henzon. Relax, tol. Ililigtas natin si Paula. Pinabalik sila ni Major Arya sa headquarters. Pagpasok nila sa conference room, ay muling tumawag si Keisha. Bago niya sinagot ang tawag nito, ay natap na nila ang tawag na iyon. Seryoso at formal na ang tinig ng babae sa pagkakataong iyon. Magpapaalam yata sa iyo ang nobya mo bago siya malugutan ng hininga, Acob. Kaya kung gusto mo siyang makita, puntahan mo siya dito. Hindi ko na naman siguro kailangan sabihin na ikaw lang at walang ibang asungot ang dapat na dumating. Dahil kung hindi, pasasabugin kong ulo ng babaeng ito pagbungad mo pa lang sa gate. Oo, Keisha, tugon niya sa pantay na tinig. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam siya ng takot sa buhay niya mula nang pumasok siya sa propesyong iyon. Takot na baka sa kaunting pagkakamali ay mawala sa kanyang babaeng pinakamamahal gaya ng pagkawala sa kanya ng papa niya. Napapikit siya. Hindi niya kayang isipin ang dinaranas ni Paula sa mga kamay ni Keisha sa kasalukuyan. Ipangako mo sa akin na ikaw lang pupunta rito sa kinaroroonan namin at aasahan kita mamayang 6:00 ng hapon. Nangangako ako, nakatagis bagang nasagot niya. Isang abandonadong rest house sa Cainta ang hideout ni Keisha Zen. May naglalakihang puno na nakapalibot doon at ang pinakamalapit na bahay ay halos 500 meters yata ang layo. Inihimpil ni Greco ang kanyang kotse sa labas ng gate. Mabilis na dinampot niya ang kanyang cellphone. I'm here, sabi niya. Pwede kayong sumulpot sa likuran. Copy, tol. Anang tinig ni Henzon sa kabilang linya. Okay, copy. Mabilis na sinuksok niya ang cellphone sa nakatuping laylayan ng kanyang pantalon. Saka ipinaloob iyon sa suot niyang rubber shoes. Pagkaibes niya ng kotse, ay may nakaabang ng isang armadong lalaki sa labas ng pinto ng rest house. May hawak itong baby Armalite na agad itinutok sa kanya. Help us, Lord. Iligtas niyo po kami ni Paula. Taas ang kamay, sigaw ng lalaki habang palapit siya. Tumalima siya. Pagkalapit niya, ay mabilis itong kinapkapan ng katawan niya para masigurong wala siyang dalang baril.
Saka patulak na pinapasok siya sa loob. Nasaan si Paula? Tanong niya sa pinalakas na tinig para masiguro naririnig iyon ni Henzon dahil nakabukas pa rin ang cellphone niya na nasa laylayan ng kanyang pantalon. Bakit wala dito sa sala si Paula? Nasaan siya? Nasa loob ng kwarto, sagot ng lalaki. Saang kwarto? Yan bang pinto sa tabi ng kusina? Ang dami mong satsat. Itinutok ng lalaki ang nguso ng Armalite nito sa kanyang bumbunan. Bumukas ang pinto ng silid sa tabi ng kusina at lumabas mula roon si Keisha Zen. Nagngalit ang mga bagang niya pagkakita sa babae. Kung bakit ito inilihim na nakaligtas pala ito sa kamatayan, wala na siyang pakialam. Ang gusto lang niya mangyari ay ang mailigtas sa kapahamakan si Paula. Isa nakakalokong ngiti ang pinakawala ni Keisha pagkakita sa kanya. Saka ito maarte naglakad palapit sa kanya. Mabuti tagpakita ka, Akob, sabi nito. Akob, I like the idea of being Mrs. Ariola better. Kung bakit patay na patay ako sa iyo noon, tumirik ang mga mata nito. Gusto kong makita si Paula. Nagtagis bagang na sabi niya. Nandyan ba siya sa kwarto sa tabi ng kusina? Malakas pa rin ang tinig niya. Oo naman, naghihingalo na dahil 3 araw nang walang kinakain. Lantad na rin siya mula sa mga kamay ko. Gusto mo na ba siya makita bago siya malagutan ng hininga? O gusto mong sabay kayong pasabugin ng ulo ninyo para minsanan lang? Lalong tumiim ang mga bagang niya. Inilapit nito ang muka sa kanya. Wala nang ngisi sa mukha nito. Sa halip ay napalitan ng matinding poot ang ekspresyon nito. Ipinaghihiganti ko ang sinapit ko, pati ng tito ko Akob. Pagkasabi niyon ay isang malakas na sampan ay ginawa dito sa kanya. Hindi siya nakatinag dahil nakatutok ang baril ng gun sa kanya. At dahil may isa pang lalaki na lumabas mula sa kabilang silid. Hindi pa nakontento si Keisha at 2 magkakasunod na sampal pa ang pinakawalan nito sa pisngi niya. Pagkatapos ay sinanyasan nito ang huling lalaki para lumapit sa kanila. Maya-maya lang ay isang malakas na suntok ang pinakawalan ng lalaki sa kanyang tiyan. Napaaringking siya sa sakit. Hinawakan nito ang braso niya at iginiya siya papasok sa silid. Doon ay bumungad sa kanya ang figura ni Paula na nakahandusa sa sahig. Halos hindi na niya makilala ang nobya dahil pulos pa sa ang buong mukha nito. Nadurog ang puso niya sa nakita. Gray, anong mahinang tinig nito habang pilit na bumabangon. Mahal, iyon lang ang nasabi niya. Tumawa ng malakas si Keisha. Sweet ka pa rin hanggang ngayon, Akob. Tinangka niyang lapitan si Paula pero isang malakas na suntok ulit ang pinakawalan ng lalaking may hawak sa kanya. Gray, nangihinang sabi ni Paula na hindi na makasigaw. Kinuha ni Keisha ang baril na hawak ng isang lalaki. Ang lalaki naman na may hawak sa kanya ay itinulak siya papalapit kay Paula. Halos bumangga ang katawan niya sa tagiliran ng nobya. Mabilis niya itong kinabig at niyakap. Napahagulhol ito. I love you, Paula. Bulong niya. Mahal na mahal din kita, Gray. Lagi mo tatandaan yan kahit wala na ako. Don't say that. Ha! Sabi ni Keisha nang marinig ang palitan nila ni Paula ng mga bulong. Ikinasa nito ang baril at itinutok sa kanila. Napasigaw si Paula. Parang awa mo na. Pero bago pa makalapit ni Keisha ang gatilyo, ay sunod-sunod na putok ng baril ang narinig nila. Napasigaw ulit si Paula na bumulagta sa harap nila si Keisha. May umaagos sa dugo sa bandang balikat ng huli. Naging mabilis ang kilos niya. Bago pa man na itutok ng isang lalaki ang baril sa kanya, paslide na lumapit na siya sa kinatatayuan nito at saka binigyan ng flying kick ang hita nito. Natumba ang lalaki at tumilapo ng baril nito. Mabilis na nadampot niya iyon. Sunod-sunod na putok ng baril ang muling umalingaw-ngaw sa paligid. Bumulagta sa sahig ang isang lalaki. At nang tangkaing bumangon ng lalaking binigyan niyang flying kick, ay pinaputokan na niya ang hita nito. Area clear, Akob. Narinig niyang sigaw mula sa likod ng rest house. Yes, tol. All clear. Pagkatapos, ay mabilis na nilapitan niya si Paula. Niyapos niya ito ng buong higpit. Mahal, ligtas na tayo. Sabi niya, you can relax now. Napahagulhol lang ito ng malakas. Mula sa rest house ay naisugod agad sa pinakamalapit na ospital si Paula. 2 araw siyang na-confine doon. Hindi siya iniwan ni Gray kahit saglit. Laking pasasalamat ang nanay niya at ng tita ni Gray na ligtas na siya.
Nagpamisa pa ang mga ito bilang pasasalamat. Si Kisha ay naisugod pa rin sa ospital. Ligtas na ito, pero paglabas nito ng ospital ay sa kulungan ng bagsak nito. Ligtas din ang goons nito pero sa kulungan din ang bagsak. Pagkalipas ng isang linggo, ay natuloy na rin ang kasal nila ni Gray. Sa isang restaurant ang reception na dinaluhan din ni Mele at Ellie, pati na ang lahat ng miyembro ng Tamaraw unit. Dumalo rin ang dalawang kapatid ni Gray na nasa abroad, pati ng ilang malalapit na mga kamag-anak sa magkabilang partido. Sa Isla Maligay sa Marinduque sila nag-honeymoon. Pagdating pa lang nila, ay sinalubong na sila ng complimentary champagne ng mismong may-ari at general manager ng Happy Island Resort na si Mary Chan. Pagkatapos sila mag-dinner, ay nagkaroon ng bunting programa si Miss Chan para sa kanila dahil ayon dito, espesyal daw sa lugar na iyon ang mga honeymooner. Because Happy Island is all about love, and joy, and partying, sabi nito. Pagkatapos ay nagkaroon nga ng party na iniwan nila kahit in full swing pa iyon. Atat na si Gray na madala siya sa honeymoon suite nila. Sobrang bongga dito ha? Baka isang buwang sahod mo ang binayad mo dito, sabi niya habang nakaakbay ito sa kanya. Hindi ako nagbayad nito, si Major Arias. Talaga? Oo, regalo niyo sa atin. Huminga ito ng malalim. Medyo malungkot siya dahil mula bukas ay hindi na ako miyembro ng Tamaraw unit. Pagpasok nila sa loob ay agad niya nayakap ang ngayon ay asawa na niya. Talagang wala ka na sa Tamaraw unit? Oo naman, nangako ako sa iyo diba? Humigpit pa lalo ang pagkakayakap niya rito. Ah, ang saya-saya ko grabe. Inakay siya nito papasok sa suite. Umupo ito sa gilid ng kama, saka siya hinila para mapaupo sa kandungan nito. Ako ang mas masaya dahil kasama kita ngayon. Akala ko ay tila may biglang bumikig sa lalamunan nito. Pagkatapos ay umiling ito. No, never mind. Huwag na nating balikan ang nangyari. Ang importante ay magkasama tayo at mag-asawa na. Yumapos siya sa batok nito, saka yumukot hinalikan ng mga labi nito. Maya-maya ay nagpaalam ito na magbabanyo muna. Halos kapapasok lang nito sa banyo nang may mag-doorbell. Pinuksan niyang pinto. Isang bellhop iyon at may hawak na flower vase na kinaroroonan ng punpon ng long-stemmed roses. For you, ma'am, sabi nito. Ipapasok ka na po sa loob, anang bellhop. Sige. Nakasunod lang ang tingin niya rito habang ipinapatong nito ang flower vase sa ibabaw ng center table. Nang makapagpaalam ito, ay lumapit agad siya roon para kunin ang malaking card na nakasandal sa vase. Dinampot niya iyon. Nakilala agad niya ang sulat kamay ni Gray. Mrs. Amapola Acob, I've truly never felt happier in my life. I know I will never love someone as much as I love you. You are the love of my life, and I will cherish you for as long as I live. Your loving husband, Greco Acob. Parang naninikip ang dibdib niya sa labis na kaligayahan. Patakpong tinungo niya ang banyo. Gray! Gray! Nagsisiyar ako, sigaw nito. Bakit? Yung mga bulaklak. Salamat. Tumatawa ito sa loob ng banyo. Dati kasi hindi kita mabigyan. Malakas pa rin ang boses sa sabi nito. Sabi ko sa'yo, diba? Saka ng roses, chichirong bulaklak muna para walang mali siya. Tumawa na rin siya bagaman may luha sa kanyang mga mata. Mahal na mahal kita, Greco Acob. Mas mahal na mahal kita, Amapola Acob. Hindi nakatiis, lumuluha at tumataang pumasok na rin siya sa banyo. Sinugod niya ito ng walang puknat na halik. Salamat mga ka-felicidad sa uulitin.